Dahil sa lumalalang tigda sa isang probinsya, nakatanggap ng tawag ang ospital para tugunan ang pangangailangan ng mga residente. Walang gustong pumatos doon. Pero si Mang Leo na matagal na sa serbisyo, ang bukod tanging doktor na nagkusang loob na tanggapin ang misyon. Kasama ng kanyang dalawang alalay, si Renan at Diego, tumungo sila sa nasabing probinsya. Pinuntahan nila ang isang baryo na kung saan halos lahat ng bata roon ay meron na ring tigdas. Mabuti na lamang ay eksperto si Mang Leo roon. Kaya ilang araw lang natapos na rin nila ang panggagamot. Uuwi na sana sila nang bigla silang harangin ng mga aswang. Dinukot silang tatlo. Dinala sila sa lugar ng mga aswang. At doon, pinilit silang gamutin ang isang lalaking may sakit. Nakalaunan, malalaman pala nilang supremo ito ng mga aswang. Kahit na alam nilang mabangis at magdudulot ng gulo ang supremo, sinunod pa rin ng doktor ang tungkulin. Ginamot niya ang supremo. Nang gumaling ito, nagsimula ng maghasik ng lagim ang mga aswang. Ano nga kaya ang gagawin nila Renan ngayong magaling na ang supremo ng mga aswang? Magagawa nga kaya nilang talunin ang mga yon? Gayong mga pangkaraniwang tao lamang sila. Makalabas ba kaya sila sa probinsyang yon? O baka doon na rin sila mamamatay? Ang mga katanungan ay masasagot dito lang sa nag-iisang channel na tambayan ng lahat. Ang mga kwento ni Kap Banong. Isang dakilang palamunin lang sa bahay si Renan ng kanyang tiyuhin. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang kumain at matulog. Mag-iisang buwan na siyang tambay mula nang palayasin siya ng kanyang mga magulang. Mabuti na lang, mabait ang kanyang tiyuhin na si Mang Leo. Isang veteranong doktor sa ospital ng Maynila. Mag-isa lang kasi sa buhay ang matanda. Tumanda na lamang itong binata. At ang pananatili ni Renan sa bahay nito ay malaking pabor sa matanda. Nauutusan din naman kasi si Renan kahit na papano. Kahit wala itong naaambag na pinansyal, ito naman ang nag-aasikaso ng bahay. Ganun pa man, palamunin pa rin ang turing ng binata sa kanyang sarili. Kumusta ang pag-uusap ninyo ng papa mo kanina? Nagkaharap na sila ng kanyang tiyuhin sa hapagkainan. Gabi na nun, 7:00. Ganitong oras talaga sila kumakain. At kailangang sabay silang dalawa kapag natataon na nasa bahay ang matandang lalaki. As usual, galit pa rin si Papa. Ikaw naman kasi, alam mo nang natanda na yung tao, iniinis mo pa lalo. Uncle, alam mo naman kasing hindi ko naman talaga trip yung trip nila ni Mama eh. Ano namang alam ko sa pagpapatakbo ng kainan nila sa Quiapo? Nakakapagod kaya yung ganong trabaho. Isa pa, ang dami ko namang kapatid. Makontento na sila sa mga yun. Hindi naman sa kinukonsinti kita ha. Pero alam mo, noong araw, ayaw ko rin sa gusto ng mga magulang ko. Sa gusto namin ng papa mo. Ang gusto kasi nila, magsundalo ako. Eto, doktor ako ngayon. Pero tatanungin kita ha. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Pagtatawanan niyo lang ako kapag sinabi ko sa inyo eh. Ano nga? Wala naman akong pakialam eh. Gusto ko maging hunter. Ha? Ano? Nang hayop? Nang kriminal? Ng mga kakaibang creatures. Hulaan ko. Dahil yan doon sa napuntahan ninyong bundok ano? Yung kinwento mo? Ang galing niyo talaga, Uncle. Gusto mo palang maging hunter? Manunugis ang tawag ng mga taga-amin dyan sa probinsya. Manunugis ng mga aswang. Yun, aswang. Bakit? Nakita ka na ba ng ganon? Hindi pa. Pero doon sa napuntahan namin nung nakaraang buwan, yun ang usapan nila. Yun daw ang hinahanap ng mga manunugis. Uncle, naniniwala ka ba sa aswang? Uminom na muna saglit ang matandang lalaki ng tubig.
Tumingin ito sa malayo at sandaling natawa. Oh, sabi ko na, tatawanan mo lang din ako eh. Hindi. Hindi ikaw ang pinagtatawanan ko. Alam mo kung bakit ako natatawa? Kasi kahit na naging doktor ako at talagang maalam ako sa science, naniniwala pa rin ako hanggang ngayon sa mga aswang. Lalong naintriga ang binatang si Renan nang marinig ang sinabing yun ni Mang Leo. Inilapit nito ang upuan sa matanda para mas marinig ng malinaw ang mga sasabihin nito sa kanya. Talaga, Uncle? Naniniwala kayo sa aswang? Alam mo, kakaiba ka talagang tao. Karamihan sa mga binata ngayon dito sa syudad, mga advanced na ang utak. Puro gala, gimmick, puro katarantaduhan. Pero ikaw, kahit moderno na ang panahon, yang mga ganyang paniniwala pa rin ang pinagtutuunan mo ng pansin. Eh, tingin ko lang naman po kasi mas may thrill ang mga ganito. Masyado na kasing common yung mga interest ng mga kahenerasyon ko eh. Well, for me, totoo mga aswang. Naalala ko pa noong napasama rin ako sa isang volunteer team. Meron kaming ginamot na isang aswang. Talaga? Uwe, Oo, totoo to. Ginamot namin siya. Tapos saka lang namin nalaman na aswang siya nung makita siya ng isa naming intern na lumipad siya paalis. Nung una ay natawa kami kasi hindi man lang nagpasalamat. Pero kalaunan, kinilabutan din kami kasi napagtanto nga namin na aswang ang isang yon. anong ginawa nyo? Sinabi nyo ba sa boss nyo? Unfortunately, hindi sila naniwala. Napalingon silang dalawa sa telepono nang bigla yung nagring. Nagpaalam sandali si Mang Leo para sagutin ang tawag. Maya-maya lang ay bumalik naman agad ang kanyang tiyuhin. Emergency? Oo, bukas agad ang alis ko. Aalis ka? Bakit? Saan ang punta nyo? May isang baryo na kailangan ng doktor. Lumalala na kasi ang tigdas ng mga bata doon sa isang probinsyang yon. Mahirap na't baka kumalat pa. Kailangan ng volunteer. Ako na pumatos. Walang may gusto eh. Di mag-isa lang kayo. Bakit walang may gusto? Di ba sinabi ko kanina yung tungkol sa aswang? Na-trauma na sila. Nag-alala sila na baka maulit na naman yung nangyari. Sila pa rin naman ang kasama ko ngayon sa departamento namin eh. Uncle, gusto ko sanang sumama. Ano? Sigurado ka ba? Anong gagawin mo ron? Di maging utusan nyo. Sigurado akong kailangan nyo ng mautusan doon. Abay sige, sumama ka. Pero mas maganda sana kung dalawa. Ayos, may kilala ako. Paalala ko lang ha, di alam ng ospital to. At ang sabi lang, konsulta muna ang gagawin ko. Babalik ako roon kapag nalaman ko na kung bakit nangyari ang mga yon. Baka sa pagbalik ko, may mga kasama na akong iba. Walang problema, Uncle. Ang mahalaga naman sa akin masamahan kita ngayon. Sige, sabi mo eh. Maya-maya lang ay natapos na silang kumain. Nakatulog ng maaga si Renan. Kinabukasan, kinontak niya agad ang kaibigang si Diego. Kagaya niya, pasaway rin ito sa mga magulang. Agad na pumayag ang binatang si Diego. Kaya naman sigurado ng dalawa sila ang makakasama ng doktor na si Mang Leo. Hapon nang dumating si Leo sa bahay, nakahanda na rin si Renan. Dahil ayon kay Mang Leo, gabi silang aalis. Para madaling araw lang makakarating na agad sila sa probinsyang yon. Hindi naman yon sobrang layo sa Maynila. Nasa Luzon lang din naman kaya magdamagang biyahe lang ang kailangan nilang gawin. Buti na lang, isinama ako ni Mang Leo. Buryong-buryong na ako ron eh. Nakakaboring ba maging pahalamunin? Oo pre, sobrang nakakaboring. Ikaw ba, hindi ka naboboring? Malamang hindi. Oh, nandiyan na pala si Uncle. Mabuti naman at nakahanda na rin kayo. Mag-ayos lang ako at aalis na rin tayo ha. Ito bang kaibigan mo ang isasama mo? Opo, ako po yun.
Ayaw ko ng loko-loko ron, ha? Tumungo na lamang ang dalawang binata. Maya-maya pa, natapos na rin ang matandang si Leo sa kanyang paghahanda. Gamit ang sasakyan ng matandang doktor, bumiyahe na rin sila dakong 8:00. Ito ang unang pagkakataon na makakasama si Renan sa trabaho ng kanyang tiyuhin. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang mga ginagawa ni Mang Leo bilang doktor. Basta ang alam lamang ng binata ay nagliligtas ng buhay ang matandang lalaki. Renan, palitan lang tayo ng maneho, ha? Alam mo namang medyo may edad na ako. Baka antukin ako sa biyahe. Langit talaga ang final decision natin kapag nangyaring nakatulog ako. Wala naman ng problema, Uncle. Marunong naman po ako magmaneho eh. Mga 10 oras yata ang biyahe natin eh. Kung hapon sana tayo nakalis, baka bago sana mag-umaga nandun na tayo. Kaso, gabi na tayo nakalis eh. Baka umagahin na tayo. Pero, depende kung hindi tayo matatraffic sa EDSA, ha? Ayos lang naman ho. Sanay naman kami sa galaan eh. Hindi ito basta galaan, ha? Trabaho ito. At huwag kayong aasa na malaking kita rito kasi volunteer work lang ito. Masaya na kami ni Renan na makagala kaming dalawa. Ay basta lahat lang nagsasabihin ko sa inyo, sundin nyo lang. At huwag na lang kayo masyadong makikipag-usap sa mga di nyo kilala. Hindi natin kilala kung anong klaseng mga tao ang naroroon. Tumango na lamang ang dalawang binata. Makalipas ang 3 oras, si Renan na rin ang pumalit sa pagmamaneho. Buhay na buhay ang diwa ng binata. Si Mang Leo at Diego ay mahimbing na ang pagkakatulog. Mga bandang 4:00, nakarating na rin sila sa bukana ng probinsya na kanilang pupuntahan. Ginising na rin niya ang dalawa. Sarap ng tulog ah. Nakangapat tong si Diego oh. Ay, ganda kasi ng panaginip ko, pre. Ay, marami daw akong kasamang babae sa loob ng kwarto. Wow, swerte. Sana all. Mga babaeng kambing. Ay, sira ulo. Bigla silang nanahimik nang itigil ni Rena ng sasakyan sa gilid bago sila dumaan ng tulay. Nagtataka si Mang Leo at Diego. Nakikita nila sa refleksyon ng salamin na parang nagulat ang binata. Bakit, Renan? May problema ba? Uncle, wala na bang ibang daan? Meron, pero nilagpasan na natin yun eh. Ang layo na. Bakit ba? May nakita kasi ako sa tulay na yan eh. Lalaki may pakpak. Lumipad papuntang ilalim ng tulay. Agad na tinapik ni Diego ng malakas ang balikat ni Renan. Akala kasi ng binata ay pinagtitripan lang sila ni Renan para mas magising ang kanilang diwa. Uy, maayos ka nga. Hindi, pre. Di ako nagbibiro. Uncle, nakita ko talaga. Diretso mo na lang. Sigurado ka ba, Uncle? Oo, diretso mo. Hayaan mo sila. Hindi ba aswang yon? Aswang man sila o ano, basta diretso mo. Hindi ka dapat magpakita ng takot. Ha? Seryoso ba kayo? Pinatatayo nyo balahibo ko eh. Ano sa tingin mo? Nagbibiro ako? Sige na, yabante mo. Marahang pinatakbo ni Rena ng sasakyan. Noong mga sandaling yon ay nanlalamig na sa kaba ang kanyang palad. Nang nasa tulay na sila, naririnig pa nila sa labas ang mga kakaibang tunog na nanggagaling sa kung saan. Maya-maya pa, meron na rin silang naririnig na pagaspas ng pakpak. Dinig na dinig nila kahit na nakasarado naman ang lahat ng bintana. Ano yun? Mang Leo, totoo ba na aswang yun? Gusto mo ba malaman? Pwede ka namang lumabas. Binilisan ni Rena ng pagpapatakbo nang makalagpas na sila. Pero dahil sa ginawa niya, tila nabulabog din nila ang pananahimik ng mga nilalang na naroroon. Lalong tumaas ang level ng kaba ng binata. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang mga ingay sa labas. Kaya naman, mas lalo niya pang binilisan. Bakit ka kasi bumobomba? Nabulabog mo tuloy. No choice, Uncle eh. Baka bigla silang sumampa sa sasakyan natin. Ay sige na, bilisan mo na. Todo na to. Makalipas lang ang halos 5 minuto, nakalayo na rin sila sa tulay.
Wala na rin silang nararamdaman na nakasunod sa kanila. Tuluyan na silang nakahinga ng maluwag. Pinagpawisan ng malala si Renan. Kahit na malamig naman sa kinalalagyan nila. Uncle, alam mo na ba na mangyayari to? Hindi. Kung alam ko lang, di sana hindi na tayo dumaan dito. Ang sabi kasi sa akin ng sekretary ni Kapitan, mas magandang dumaan dito kapag gabi. Doon daw kasi sa kabila, maraming siraulong adik. Di, totoong aswang nga yung nakita natin. At totoo niyan nakarating na ako rito noon. At sa probinsyang ito nangyari yung ikinuwento ko sa iyo tungkol sa mga aswang. Pambihira. Bakit hindi niyo naman sinabi ka agad? Di ka naman nagtatanong Kung totoo ngang may mga aswang dito, gusto ko lang malaman safe pa tayo dito? Tingin ko naman safe naman tayo. Kapag nakarating na tayo sa barangay Magsilang, marami na mga tao ro na pwede nating hingan ng tulong. Pero ito lang ipapakiusap ko sa inyo Huwag na muna kayo maingay na may nakita tayong mga aswang. Wala tayong alam kung ano ang opinyon nila sa bagay na yon. Mga dakong 6:00 na nang maratingan nila ang barangay Magsilang. Tumigil na muna sila sa labas ng barangay at kinontak ang kapitan. Pahirapan din ang signal doon, kaya inabot pa ng ilang minuto si Mang Leo. Sino bang tinatawagan ng uncle mo? Yung kapitan ng barangay na yan. Hindi kasi tayo pwedeng pumasok agad Dapat may abiso ng kapitan. Baka mamaya, kuyugin tayo ng mga tao. Mapagkamalan pa tayong mayayaman na naghahanap ng lupang mabibili. Mukha namang ayos ang barangay na ito. Sementado na rin pala ang mga bahay. Pero makakalayo nga lang. Ganito talaga sa probinsya, pre. Layo-layo ang mga bahay. Buti nga rito, may supply na ng kuryente. Sa iba, wala. Hoy, kayong dalawa. Pasok na sa sasakyan. Sumagot na si Kapitana. Agad silang bumalik ng sasakyan at pumasok na rin sa barangay. Dumiretso sila sa barangay hall. Agad namang silang sinalubong na matandang babae na si Lumen, ang kapitana ng barangay na yon. Mabuti naman at nakarating kayo. Pasensya na at nakatulog na ako kagabi Hindi na tuloy kita na-replyan. Halika kayo. Pumasok na kayo. Siguradong hindi pa kayo nag-aalmusal. Oo nga po. Gutom na po talaga kami. Parang gusto ko nga po ng hotdog na may itlog tapos... Uy, mahiya ka nga. Kapitan, pasensya na po kayo sa kasama namin May saltik kasi ito Ayos lang naman. Mas maganda ngang marami kayong kainin Siya nga pala. Pagkatapos yung kumain, pwede ko na kayong ihatid sa tutulugan nyo mamaya. Pinaayos ko na rin naman yon. Kaya titirhan nyo na lang talaga siya. Ay, maraming salamat Kapitana. Ay nako, ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo. Ang dami kong hiningan ng tulong pero kayo lang ang pumayag na pumansin sa amin. Nako, ganun po kasi talaga Sa panahon kasi ngayon, bibihira na lang ang mga volunteer na doktor. Karamihan, natanggi kasi may kikitain sila sa syudad kaysa sa mga ganitong trabaho. Mabuti na lang at hindi ka ganunan Sandali silang nagtawanan at pumasok na rin ng barangay hall. Pinapasok na muna sila sa isang silid. May aircon naman doon pero mukhang matagal nang hindi gumagana. Kitang-kita kasi nilang nilalamon na ng aircon na yon ang makakapal na alikabok. Renan, ganito pala ang mga barangay hall sa mga probinsya no? Huy, naan mo nga boses mo. Baka mamaya marinig pa tayo dyan Iwasan yung magbigay ng opinyon sa mga bagay-bagay na nakikita ninyo. Lalo na kapag walang nagtatanong sa inyo. Para lang maiwasan nating makapanakit ng damdamin. Hindi tayo taga rito, tandaan nyo. Kaya dapat iiwas tayo sa gulo. Napayuko na lamang ang binatang si Diego. Nang tablan na ito ng hiya. Agad namang itong pinagsabihan ni Renan. Makalipas lang ang ilang sandali, tinawag na rin sila para kumain. Kasabay nila ang mga tanod sa malawak at mahabang hapagkainan. Dahon ng saging lang ang ginagamit nilang plato. Nagkamay lang din sila. Wala namang problema sa kanila yon dahil kahit nakakaluwag sa buhay si Mang Leo, sanay rin naman ito sa hirap.
Pagkatapos nilang kumain, tumungo na rin sila sa bahay na kanilang tutulugan. Isang palapag lamang yon, pero may 2 kwarto. At meron ding sala na hindi naman kalakihan. Mukhang katatapos lang gawin yon dahil may ibang parte pa na hindi pa naka-finishing. Pero makinis naman na ang sahig ng sala at ng sa kusina. Pasensya na kayo at ito lang ang kilaya ha. Bahay ito ng anak kong nasa abroad. Hindi naman natitiran kaya ito na lang ang pinagamit ko sa inyo. Kaysa naman sa ibang bahay na bakante sa dulo. Pangit doon at wala nang natira doon eh. Nako, nakakaya naman sa anak niyo. Gagamitin pa namin tong bahay niya. Huwag kayo mag-alala. Alam naman niya ang tungkol dito. Nagsabi ako sa kanya at siya pa nga mismo nagsabi na mabuting dito nga kayo. Paano? Tawagin niyo na lang ako kapag may mga katanungan kayo ha. Aasikasuhin ko lang yung health center. Para mamaya pagpunta niyo ron, masisimulan na kagad natin ang panggagamot. Sige o, maraming salamat o ulit. Umalis na rin ang kapitana. Agad namang naupo ang 2 binata sa sofa na maalikabok na rin. Uncle, hindi ba pwedeng magpahinga na muna tayo ngayong araw? Nakakapagod kaya yung biyahe natin kahit na nakaupo lang tayo. Kung gusto niyo magpahinga, matulog na muna kayo. Ako na lang muna ang mag-aasikaso doon mamaya. Sigurado ba kayo, Uncle? Baka mamaya kailanganin mo kami ron eh. Magpapatulong na lang muna ako sa mga tao sa health center. Isa pa, kailangan nyo rin kasing magpahinga. Kayo ang alalay ko kaya dapat may sapat kayong tulog para hindi kayo lutang. Sige po, maraming salamat po Mang Leo. Inaantok pa kasi talaga ako eh. Inaantok ka pa sa lagay na yan ha. Yung sarap-sarap nga ng tulog mo sa biyahe. Napapakamot na lamang si Diego sa ulo. Mga ilang sandali lang, umalis na rin si Mang Leo nang sunduin na ito ng isang tanod. Ang 2 binata naman ay sa sala na lang muna natulog. Sa himbing ng kanilang tulog, hindi nila namalaya ng oras. Paggising nila, madilim na pala ang paligid. 6:00 na ng gabi. Agad na napabangon si Renan at pinagtatatapik sa mukha si Diego. Uy, gising. Gagi, ginabi na tayo ng gising oh. Ha? Gabi na, anong ha? Umaon ka na. Sumunod na tayo sa health center, dali. Natatarantang tumungo ang 2 binata sa health center. Hindi pa sila nakapag-ayos ng sarili ay naroon na sila. Pero laking pagtataka nila nang abutang nakapatay na ang ilaw roon. Wala ng katao-tao. Lumapit pa sila. Nakakandado na ang pintuan. Napapaisip ang 2 kung saan nagtungo si Mang Leo. Gayong wala naman itong ibang pupuntahan sa lugar na yon. Teka, ano ba nangyari sa taong yun? Di kaya kinuha na siya ng mga aswang na nakita natin? Uy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka may makarinig pa sa'yo eh. Malabo yung iniisip mo. Marami ng tao rito kaya imposibleng lapitan pa siya ng mga aswang. Nasaan ang tiyo mo kung ganon? Bakit akong tatanungin mo? Alam mo namang sabay tayong gumising. Tulig ka rin pala eh. Di ang mabuti pa. Pumunta tayo sa barangay at tanungin natin si Kapitan. Buti naman at may naisip ka rin matino ano. Wala silang sinayang na pagkakataon. Tinakbo na nila ang daan patungo sa barangay hall. Buti na lang at naabutan pa nilang papalabas ng gate ang matandang babae. Napangiti pa nga ito nang makita silang dumating. Mawalang galang na po, Kapitana. Magandang gabi na rin po. Pero nakita niyo po ba si Uncle Leo? Alam niyo po ba kung nasaan siya nagpunta? Si Leo ba? Hindi pa ba nakakauwi? Kanina kasi, pagtapos niya sa health center sinabi niya sa akin na maghahanap lang daw siya ng dahon sa gubat. Malapit lang naman ang gubat dito kaya sabi ko, sige. Alam ko kasing makakauwi siya agad. Pero wala pa pala siya. Wala pa rin po kasi. Kakagising lang din po namin. Kaya wala rin po kaming alam. Di bale, kami na lang po maghanap. Masasama ako na lang kayo sa mga tanod ko. Ay, wag na po. Nakakaya naman po. Alam ko rin naman pong pagod sila ngayong araw. Hayaan na lang po natin sila makapagpahinga.
Maana ka talaga sa tiyuhin mo. Mabait. O sige, balitaan niyo na lang ako kapag nahanap niyo na si Leo. Maraming salamat po ulit. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa direksyon na itinuro sa kanila ng kapitana. Kahit medyo madilim na, ay hindi sila nakaramdam ng takot. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay mahanap ang matandang si Mang Leo. Pero halos 10 minuto na silang naghahanap sa gubat ay wala naman silang makitang kahit anino man lang na matandang doktor. Hindi na sila lumayo pa dahil nababahala sila na baka hindi na sila makabalik. Wala silang nagawa kundi ang umalis na lamang at bumalik sa bahay. Sa puntong ito, nagsimula ng kabahan si Renan. Ayaw man niyang isipin pero pakiramdam niya may kinalaman ang mga aswang sa pagkawala ng kanyang tiyuhin. Pambira naman oh. Ngayon pa talaga nawala si Uncle. Saan ba kasi nagpunta yung isang yun? Baka nga nakuha na siya ng aswang. Napatingin silang dalawa sa pintuan sa gilid nang bigla itong magbukas. Lumabas mula roon ang matandang si Leo na papikit-pikit pa. Nakahinga naman sila ng maluwag nang malamang nasa ligtas na kalagayan pala si Mang Leo. Bakit pa ang lakas ng boses ninyo? Ano ba problema? Buti naman at nandiyan ka lang pala. Akala namin hindi ka na nakalabas ng gubat Kanina pa po ba kayo dyan natutulog? Siguro nung 1 oras na kayong tulog natulog na rin ako. Wala pa naman kasing gagawin sa health center. Nagkaroon lang naman ng check-up sa akin yung ibang health workers doon. Diyos ko, akala ko talaga napano ka na anong balita sa kanila? Hindi naman tigdas ang tumama sa kanila Hindi tigdas? Kung ganun, ano po? Yun ang hindi ko pa nalalaman. Kanina, nagpunta ako sa gubat para sana maghanap na lang ng halamang gamot. Baka kako mas epekto ang halamang gamot na mahahanap ko. Pero hindi ko pa alam kung magiging ayos sila sa nakuha ko kanina. Bukas ko pa malalaman. Di kung ganun, yung mga dala nating gamot, hindi na natin magagamit? Hindi na. Hindi natin pwedeng gamitin yon kasi pangtigdas lang yon. Kakaibang sakit yung dumapo sa kanila. Pero ito ang ipinagtataka ko. Hindi naman nakakahawa to pero bakit marami sa kanila ang merong ganon? Hindi nakakahawa? Pero teka, paano dumami ang kaso ng ganyan? Baka sa kinakain nila. Yan ang aalamin natin. Kaya nga bukas, sumama na kayo sa akin sa health center. Seryoso silang tiningnan ni Mang Leo at sa tingin na yon, alam ni Rena na kailangan na rin nilang seryosohin ang mga nangyayari. Nawala pansamantala sa kanilang isipan ng tungkol sa mga aswang. Dahil kinaumagahan, agad nilang inasikaso ang mga dapat nilang gawin. Pagdating nila sa health center, pinaalam ni Mang Leo sa kapitana na hindi tigdas ang sakit na meron sa mga residente. Nang malaman din ng lahat na hindi naman nakakahawa ang mga yon, tila guminhawan na rin ang pakiramdam nila. Dahon ng gabi at dahon ng tanglad na ibinabad sa suka at asin. Yun ang remedyong gamot na ginamit ni Mang Leo. Pinapahid niya lamang yon sa mga pantal na umuumbok. Epektibo naman yon. Dahil ang mga health workers na nauna nang ginamitan ni Mang Leo ay unti-unti na ring umiimpis sa mga pantal. Sa katunayan, hindi naman talaga gawain ni Mang Leo ang ganon. Dahil nga nasanay siya sa panggagamot na inaasa lang lahat sa ospital. Kailanman ay hindi niya maiisip na mamimitas siya ng dahon para manggamot. Pero alam naman din niya na mas mainam ang herbal. Natutuhan niya yon sa kakilala niyang albularyo sa Kapis. Di ba gawain ng albularyo yung ganyan? Albularyo ba yung tiyuhin mo? Baliw, hindi. Pero di ba nakakatawa? Kasi ang mga doktor hindi naniniwala sa mga albularyo. Pero yung ginagawa ni Uncle, natutunan niya raw yan sa kakilala niyang albularyo sa Kapis. Pero ang malaga naman nagagamot niya yung mga tao. Nababawasan na rin ang pangamba nila. Kasi di ba kung sakaling tigdas nga yan malala na. Baka mamatay silang lahat. Mismo. Kaya magpasalamat na lang tayo. Kasi mukhang mapapaaga uwi natin ito. Maghapon silang nasa center. Aligagari ng 2 binata sa kakaasikaso ng mga pasyente. Bukod kasi sa halamang gamot na nadiskubre ni Mang Leo,
binibigyan na rin sila ng mga yon ng gamot para sa mas mabilisang paghilom. May ilang pantal kasi na talaga namang nagsugat-sugat na. Dakong 5:00 ng hapon, pinatigil na muna ng kapitana ang panggagamot. Wala kasing hintu-hinto sila Mang Leo. Kaya nagdesisyon si Aling Lumen na itutuloy na lamang ito kinabukasan. Maraming salamat talaga, Leo. Tingnan mo ang mga tao ko, oh. Medyo gumaganda na ang pakiramdam nila. Yung mga pantal nila umiimpis na rin. Paano mo nalaman na ang dahon na yun ang gamot sa pamamantal nila? Paano mo nalaman na hindi tigdas ang problema ng barangay na ito? Matagal na po kasi akong doktor. Alam na alam ko na kung ano ang itsura ng tigdas at kung ano ang mga sintomas nito. Hindi ko kasi nakita mga yun sa pamamantal nila. At yung sa dahon naman, kumbaga sumugal lang din naman ako. Naalala ko lang kasi yung turo sa akin ng kaibigan ko na manggagamot din. Nako, maraming salamat talaga. Hindi kami nagkamali ng pagpili sa ospital na nilapitan namin. Napatingin na lamang si Mang Leo. Sa isip-isip nito, nahihiya siya dahil ang totoo, siya lang naman ang gustong tumanggap sa ospital na pinanggalingan niya. Nang matapos na ang kanilang panggagamot, umuwi na rin sila sa bahay na kanilang tinutuluyan. Bumuntong hininga na lamang ang matandang si Leo. Napansin naman ito ni Renan habang namamahinga sila sa bakuran. Bakit, Uncle? Lalim ng hinga mo, ah. Ang totoo niyan, hindi totoong ako ang nakatuklas ng halamang gamot na ginamit ko. Ho? Teka, anong ibig niyo sabihin, Uncle? Nung pumunta ako sa gubat, may nakita akong babae. Bata pa parang kaedad nyo. Basta, nagpakilala siyang albularyo sa akin. Albularyo? Yung babae, kaedad namin? Oo, bata pa siya tapos maganda, maputi. Itsura pa lang niya parang albularyo na. Ang dami niyang suot na burloloy sa katawan Basta, habang naghahanap ako, may itinuro siya sa akin na halaman. Yun daw ang gamot. Nang tanungin ko naman siya kung bakit ayaw niya siyang gumamot sa mga tao, bigla na lang siyang umalis. Ganun lang yung pag-uusap niyo tapos naniwala na kagad kayo na yung dahong yun ang makakagamot? Ewan ko nga rin Para kasing may kakaiba sa babaeng yon. Parang mahiwaga ba? Kapag may nangyaring masama sa mga ginamot natin, madadali ka, Uncle. Dapat hindi ka kagad nakinig dun sa babae. Bahala na. Hindi ko rin naman kasi alam kung anong klase ng sakit sa balat yun Kahit na anong gawin kong pag-aaral, wala talaga. Natigil lang ang kanilang pag-uusap na makabalik na sa kanila ang binatang si Diego. May daladala na itong kape at tinapay. Nagmeryenda na lamang sila nung panahon na yon. At pagkatapos, naligo na rin sila. Dakong 9:00 ng gabi, nagpapantok na lamang sila nung oras na yon. Sabay-sabay silang napabangon nang may marinig silang malakas na sigaw. Parang nanggagaling yon sa kagubatan. Noong mga sandaling yon, para bang sila lang ang nakakarinig. Hindi nila napigilan ng mga sarili nila. Lumabas sila ng bahay at tinanap kung saan nagmumula ang sigaw ng babae. Maya-maya pa, nakita nila yon sa ilalim ng punong mangga. Takot na takot at nakayakap pa sa sariling mga tuhod. Nang tanungin nila yon, nalaman nilang nanghuhuli pala ng bayawak ang babae para ipambenta. Bigla na lamang daw may umatake na aswang sa kanya. Buti na lamang ay merong dumating para iligtas siya. Isang babae rin. Yun ang sinasabi nito sa kanila na dumating. Sige na, umalis ka na rito. Iligtas mo ang sarili mo. Doon ka dumaan, no? Ilang minuto nang tumatakbo ang babae. May isa pang babae ang dumating. May dala-dala pa itong gasera. Kaya naman, nakakilala agad ni Mang Leo ang dalaga. Isang aswang ang umatake sa babaeng yon. Kung hindi niyo pa alam, sa lugar na ito, meron talagang aswang. Teka, ikaw yung babae na nagpakilalang albularyo. Hindi ako pwedeng magkamali. Oo, ako nga. At ako ang nagbabantay sa barangay na ito. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit hindi na lang ikaw ang gumamot sa mga taong nandito? Nanay ko ang kapitan ng barangay.
Matagal na akong umalis sa lugar na ito. Pero ang hindi niya alam, nandito lang ako at nagbabantay sa kanila. Hindi ako pwedeng lumapit sa kanya o sa kahit na sino man na may ugnayan sa kanya. Kapag ginawa ko yun, mas lalong magkakaroon ng dahilan ng mga aswang para lumitaw. Para mas mapahamak pa ang barangay na ito ng dahil sa akin. Sinasabi mo bang nakabantay lang din ng mga aswang dito? Na kapag nakita nilang nakikialam ka na, gagawa na rin sila ng hakbang? Mismo, yun nga. Pero, yung sakit ng mga tao, may kinalaman din ba rito mga aswang? Sila ang gumawa nun. Nung nakaraan, may mga dumayo mula sa malayong lugar. Namigay sila ng manok. At ang mga manok na yon ay may dalang sakit. Yun ang sakit na meron ng mga tao ngayon. Ang sakit na yon ay nagdudulot ng pantal na parang tigdas. Pero habang lumalala ang pantal sa balat ng tao, mas nagiging mabango ang mga taong meron ito sa pang-amoy ng mga aswang. Sa ibang sabi, ginawa nila ang sakit na yun para mas maging masarap ang mga taong makakain nila. Kumbaga, parang pinahihinog lang nila ang mga tao at kakainin na rin nila sa tamang oras? Oo, ganun talaga ang balak nila. Kaya ngayong unti-unti nang gumagaling ang mga tao, nasisiguro kong gagawa na sila ng paraan para makakain. Pero maraming salamat sa inyo. Kung di kayo dumating, baka di ko nasabi kung ano ang gamot. Sadyang di lang talaga ako pwedeng lumapit. Kasi kung una pa lang lumapit na ako sa nanay ko, baka namatay sila kagad lahat. Ang isipin na lang natin ngayon papaanong malalagay sa magandang sitwasyon ng mga tao. Sa totoo lang, naniniwala rin naman kaming may aswang. Sa katunayan, bago kami makarating dito, may mga nakita kaming aswang. Hinabol pa nga kami. Buti na lang hindi kami naabutan. Nilagay niyo ang sarili niyo sa panganib. Ang lugar na ito ay dati pang pasyalan ng mga aswang. Hindi lang sinasabi sa inyo ng nanay ko dahil baka hindi kayo tumuloy. Kung ako sa inyo, umalis na kagad kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Sa ginawa niyong panggagamot, nasisiguro kong magagalit ang mga aswang at pag-iinitan nila kayo. Pambira naman Kami na nga nagmamagandang loob, kami pa nalagay sa peligro. Uy, maayos nga sa mga sinasabi mo. Kapag nasiguro kong magaling na ang lahat ng mga tao, saka kami aalis. Sa ngayon kailangan lang muna namin na mag-ingat. May mangilan-ngilan pang hindi nalulunasan. Bukas ng gabi, pumunta kayo rito. Meron akong ibibigay sa inyo ng mga pangontra. Para kapag nilapitan kayo ng mga aswang, hindi nila kayo mahawakan. Maganda nang sigurado tayo. O siya, sige. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Sige na, umalis na kayo. Huwag na kayong lalabas muna ng bahay kapag gabi, ha? Teka, ano ba pangalan mo? Rumina. Rumina ang pangalan ko. Ako naman si Leo. At itong dalawang kasama ko naman si Renan at Diego. Tumango na lamang ang dalaga. Naghiwalay na rin sila ng landas ng mga sandaling yon. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, nawala na ang kanilang antok. Napapaisip sila sa mga nangyayari. Hindi kasi talaga nila inaasahan na ganung problema ang dadatnan nila. Hindi lang kasi basta problema. Malala na rin ito. Uncle, tingin nyo, in 3 days magiging okay na silang lahat? Sana. Sana nga maging okay na rin ang mga tao rito. Gusto ko na rin makaalis Naalala ko naman tuloy yung naranasan namin noon. Buong akala ko, isolated na pangyayari lang yon. Normal pala talaga yun dito. Dapat talaga nakabantay na tayo sa lahat ng makakarap natin. Maging stricto din tayo sa mga kinakain natin. Yung mga residente, nagkaganon dahil sa mga kinain nila Napapailing na lamang si Renan. Kinabukasan, mga wala pa silang matinong tulog nang sinimulan na nila ulit ang panggagamot. Habang ginagawa nila yon, dakong 10:00 ng umaga, meron na silang mga napapansing pabalik-balik sa tapat ng health center. Kahina-hinala para sa kanila ang tingin ng dalawang lalaki. Hindi mapakali. Tingin ng tingin sa kanila. Para bang minumukhaan sila. Pre, tingnan mo yung dalawang lalaki sa likuran Kanina pa pabalik-balik dito yan. Sige, diyan ka lang. Bakit? Anong gagawin mo? Lalapitan ko.
Sandaling binitiwan ni Renan ang mga hawak niya. Nang mapansin ng dalawang lalaki na lalapitan na sila, nagmamadaling umalis sa mga yun. Susundan sana ni Renan, pero meron siyang nakabanggaan na matandang lalaki. Puti na ang buhok nito. Hindi pa naman mukhang mahina. Nakakatayo pa naman na maayos. Pero sige ito ubo ng ubo. Napahawak pa nga ang matanda sa bakuran. Inalalayan ito ni Renan. Ayos lang po kayo? Masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko ng gamot. Sige ho, dito lang po muna kayo. Papasok lang ako sa loob. Kakausapin ko si Uncle at hahanapan ko kayo ng gamot ninyo. Sige, maraming salamat. Tumingin sa kanya ng seryoso ang matanda. Namumungay na ang mga mata nito kaya nasisiguro niyang masama talaga ang pakiramdam nito. Nagmamadaling umalis si Renan. Pinunta niya si Mang Leo. Nang sabihin na matanda kung nasaan nakalagay ang gamot, nagmamadali na niyang kinuha yon. Ang kaso nga lang, pagbalik niya sa labas ay hindi na niya inabutan ng matandang lalaki. Teka, saan nagpunta yung matandang yun? Sabi niya kailangan niya ng gamot, tapos biglang nawala. Lumingon-lingon siya sa labas, pero hindi na niya yon nakita pa. Napapakamot na lamang sa ulo si Renan. Bumalik na lamang siya sa loob at pinagpatuloy ang pagtulong sa kanyang tiyuhin. Maghapon silang ng gamot. Dakong 6:00 na sila natapos. Leo, mga bandang 7:00, pumunta kayo sa barangay ha. Magsalo-salo tayo ron. Ay, maraming salamat po, Kapitana. Sige po, paliligo lang po kaming 3. Pasasalamat ko ito sa inyo dahil yung mga nauna niyong ginamot ay gumaling na. Maraming salamat po talaga. Ay, wag po kayo sa akin magpasalamat. Pero hindi bale, mas gagaling na silang lahat. Ipagdasal na lang natin sa Panginoong Diyos. Napangiti na lamang si Aling Lumen sa kanila. Mga ilang sandali lang ay umalis na rin sila at umuwi ng bahay. Habang naghihintay sa pagligo si Mang Leo, nasa bakuran lamang ang 2 binata. Muling napag-usapan ng dalawa ang 2 lalaki na napansin nila. Hindi ko na nga hinabol eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung mga loko. Pero tingin ko talaga, mga aswang yun na nagmamasid sa atin eh. Medyo kinakabahan nga ako eh. Baka pati rito sa tirahan natin, may mga nagmamasid din. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos natin kumain sa barangay, pupuntahan natin yung babaeng albularyo. Makukuha natin yung sinasabi niyang pangontra. Ewan ko lang kung makalapit pa yung mga aswang na yan. Nasa panganib pala yung buhay natin, ano? Oo. Sana nga di ka na lang sumama eh. Wala eh. Nandito na tayo. Tsaka, mas maganda nga yun. Ang alin? Na nasa peligro tayo? Oo, para may thrill. Tril-trilin mo mukha mo. Sira ulo ka rin pala eh. Matapos ang ilang minuto ay nakalabas na rin ng banyo si Mang Leo. Sabay nang naligo ang 2 binata para mas mabilis sila. Bago mag 7:00, naglakad na rin sila patungo sa barangay. Kampante naman sila dahil sinundo sila ng 4 na tanod. Pagdating nila sa barangay, agad silang nagsalo-salo roon. Naging maganda naman ang kanilang hapunan. Pero pagkatapos noon, dito na dumaloy ang kakaibang kaba sa kanilang kalooban. Papunta na kasi sila sa bundok. Bawat madaanan nila, para bang may nakamasid na mata sa kanilang 3. Bagay na nakakapagpanindig ng kanilang balahibo. Malapit na sila sa kagubatan nang biglang may nakita silang matandang nakahandusay sa sahig. Wala na itong malay. Nang iharap nila ang matanda, namukha nito ni Renan. Uncle, siya yung matandang nangihingi ng gamot kanina. Sobrang edit niya. Mataas ang laglat niya. Kailangan natin siyang gamutin. Pero, paano ang pakikipagkita natin dun sa babae? Uncle, ako na lang muna ang tutuloy. Hindi pwedeng di tayo magkakasama. Unahin na muna natin to. Buhay ang nakataya rito. Pinagpaliban na muna nila ang pakikipagkita sa babaeng si Romina. Inuna nila ang matandang tila naghihingalo na. Nung mga sandaling yon, naisipan ni Mang Leo na dumiretso sa health center. Mabuti na lamang ay naabutan pa nila ang nangangalaga roon kaya nakiusap silang gamitin muna ang lugar.
Pumayag naman yon dahil emergency. Noong mga sandaling yon, mas lalo nang tumaas ang lagnat na matandang lalaki. Hindi alam ni Mang Leo kung ano ang dahilan, kaya ang una nitong ginawa, sinuri nito ang buong katawan. Uncle, anong gagawin natin? Ano bang sakit niya? Hindi ko pa rin alam. Mabilis ang tibok ng puso niya eh. Mataas ang lagnat. Kaya hindi kakayanin na malaman agad ngayon kung ano ang rason na mataas niyang lagnat. Gising na siya oh. Manong, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nilalagnat? Hindi agad nagsalita ang matanda. Tila kinikilala muna sila nito. Manong, isa akong doktor. Sabi mo sa akin kung anong nararamdaman mo at matutulungan kita. Yung hita ko, may bukol. Pakiusap, tulungan niyo akong alisin. Saan bang hita? Sa kanan, dito sa kanan. Agad nilang tiningnan ang hita na matanda. Pagtingin nga nila roon, nakita nila ang malaking bukol. Ayon sa matandang pasyente, bigla na lamang yung tumubo. Nasa 5 minuto lamang na sinuri ni Mang Leo ang bukol, tila malaking sugal ang ginawa niya noong mga sandaling yon. Hindi kasi siya sigurado kung ano ang nasa loob ng bukol at hindi rin naman niya expertise ang surgery. Pero sa puntong ito, wala na siyang magagawa. Kailangan niyang isugal ang pagkakataon dahil mamamatay ang matanda sa sobrang sakit kapag wala silang ginawa. Kinuha ni Mang Leo ang mga kagamitan na magagamit niya. Wala nang pampamanhid. Hiniwa na agad niya ang bukol. Lumabas mula roon ang mga nana. Isa pala itong namuong dugo na nabalutan ng nana, na kapag hindi natanggal ay maaaring magdulot ng cancer. Maingat na inalis ni Mang Leo ang bukol. Nilinis na rin niya yon at tinanggal ang mga nana. Wala pang 20 minuto, tinatahinan niya ang hita na matanda. Hindi rin kasi pwedeng matagal na nakabukas ang hita nito dahil baka mas lalo lang itong maimpeksyon. Natanggal ko na ang bukol. Nalinis ko na rin ang sugat. Sabihin mo sa akin ngayon, nabawasan ba yung sakit ng hita mo? Oo, nabawasan. Hindi na kasing sakit ng kanina. Nagagalaw ko na rin ang hita ko. Ay sige, dumito ka na muna sa center. Kailangan mo makapagpahinga. Mamaya kukuha pa ako ng mga gamot sa bahay. Iinumin mo yon 3 beses sa isang araw para mas madali yang maghilom. Tagasan po ba yung pamilya nyo? Para ipasundo na lang po namin kayo bukas ng umaga. Wala. Wala akong pamilya. Kahit po mga kakilala nyo, wala? Wala. Wala na kahit na ano. Hayaan nyo na muna siya makapagpahinga. Renan, Diego, dumito na muna kayo. Kukuha lang ako ng gamot. Sige po, Uncle. Nagmamadaling umalis sa matandang si Leo. Naiwan ng 2 binata para bantayan ang matandang pasyente. Nakaupo lamang sila sa tapat ng health center habang naghihintay. Hindi nila maiwasang hindi kabahan dahil madilim na sa labas. Wala na rin katao-tao. Nag-aalala rin sila para sa kaligtasan ni Mang Leo dahil mag-isa lang itong maglalakad. Sigurado ka bang ayos lang tiyo mo? Oo, sabi niya kaya niya na yun. Bakit? Kung susunod ba ako sa kanya kaya mo rito? Hindi. Tingnan mo nga oh. Nakakatakot tong health center. Kapag gabi, akala mo abandonadong bahay na makikita lang sa mga horror movies. Ang OA mo naman. Tara, pumasok na lang tayo sa loob. Baka gising na si Manong. Umupo na lamang sila sa tapat ng kama ng matandang lalaki. Tahimik lang silang nakatingin doon. Medyo napapatagal na rin si Mang Leo kaya medyo napapaisip na rin si Renan. Maya-maya pa, narinig nilang bumukas ang gate sa labas. Napatayo na sila nang akalaing si Mang Leo na ang papasok. Pero nabigla sila nang makitang may 7 lalaking pumasok sa loob. Halos lahat ng mga yon ay kulay pula ang mga mata. Namumutla ang mga balat. Teka, sino ba kayo? Saan nyo siya dadalhin? Hinawakan ni Renan sa braso ang lalaking malapit sa kanya. Naramdaman niya ang kakaibang lamig ng balat nito. Nang tumingin yun sa kanya, nakaramdam siya na matinding kilabot. Sobrang sama ng tingin ng lalaki.
Parang kulang na lang ay sakmali na siya nito. Hindi niyo ba ako narinig? Saan niyo? Wala kang pakialam. Kung gusto mo pang mabuhay, panahimik ka na lang. Aba, ang angas mo rin ano? Pre, hayaan mo na. Sino ba kayo? Huwag mo nang alamin kung gusto mong magtagal pa sa kinatatayuan mo. Ginagamot ng uncle ko yung matandang yan. Tapos kukunin nyo lang basta-basta? Sino ba kayo? Kamag-anak ba kayo ng matandang yan? Hindi na sumagot pa ang lalaki. Tumingin lang ito ng masama kay Renan. Nang makaramdam na ng kaba si Renan, ay hindi na rin siya nagsalita pa. Napansin kasi niya ang kakaibang kulay na pula ng mga mata ng mga yon. Binuhat ng mga kalalakihan na matandang pasyente. Lumabas ang mga yon at saka dali-daling umalis. Laking pagtataka nga nila dahil nang sundan nila sa labas, nakita nilang nawala na lang na parang bula ang mga lalaki tangay ang matanda. Ha? Wala naman sasakyan na dala pero bakit nawala ka agad? Pre, di kaya yung lalaking yun eh. Ano? Mga aswang, pre? Ha? Napalingon sila nang makitang kadarating lang din ni Mang Leo. Dala-dala na nito ang mga gamot na kakailanganin ng matanda. Oh, bakit nandito kayo sa labas? Sabi ko bantayan niyo yung matanda. Uncle, yung matanda kasi. O ano, bakit ano nangyari? Yung matanda kasi, kinuha po ng 7 lalaki na bigla na lang pumasok dito. Ano? Hindi naniwala si Mang Leo at talagang pumasok pa ito sa loob. Pero wala na matanda sa kama. Napailamos na lamang ang matandang si Leo. Ang sabi ko bantayan niyo ah. Bakit niyo hinayaan makuha nila? Aswang yung mga kumuha eh. Natigilan si Mang Leo. Napasandal na lamang ito sa gilid. Napapailing at bakas ang pagiging dismayado. Ano? Aswang? Mapuputla silang lahat. Tapos, namumula ang mga mata. Meron din silang hindi magandang amoy. Parang malansi. Uncle, tingin ko kailangan na natin makipagkita dun sa babae. Kailangan niya itong malaman. Baka magawan pa natin ng paraan na mabawi yung matanda. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad-agad nilang nilisan ang lugar na yon. Kahit na madilim na ang kanilang dinaraanan, hindi na nila yun inintindi pa. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay ang makausap agad ang babaeng albularyo na si Romina. Nang nasa kagubatan na sila, hindi nila inabutan ng babae. Palagay nila, umalis na yon dahil sa halos 2 oras na rin silang huli sa napag-usapang oras. Wala na yun dito. Ang mabuti pa siguro umalis na lang tayo. Bukas na lang natin balikan. Tama po si Renan. Medyo nakakatakot na rin kasi itong kinalalagyan natin eh. Sige na, mauna na kayo. Uncle, hindi pwede. Kailangan magkakasama tayong uuwi. Hindi ka ba natatakot dito? Ang dilim-dilim? Kailangan nating mapaalam sa babae ang nangyari. Kung hindi, baka bukas mas maraming tao pa ang kunin nila. Wala na nga siya, Uncle eh. Kanina pa umalis yun. Ang mabuti pa, bukas na lang natin siya balikan. Ha? Napatigil ang pagsasalita ni Renan nang biglang may humila ng paa niya. Naramdaman niya ang matulis na kuko na tumusok sa kanyang binti. Hinila siya papasok sa halamanan. Nang bitiwan na siya, kahit madilim ay alam niyang aswang ang nasa harapan niya. Aswang! Uncle! May aswang dito! Punta na kami! Wag! Wag! Ang dami nila! Hindi makagalaw ang binatang si Renan. Habang nakaupo, napansin niyang may iba pang aswang ang lumalabas mula sa gilid. Hindi niya alam kung ilan ang mga yon. Basta palagay niya, hindi yun lalagpas ng 10. Nung mga pagkakataong yon, alam na ni Rena na maaring yun na ang huling sandali niya sa mundo. Napapikit na lamang siya nang makitang lalapit na ang lalaking aswang. Buti na lamang ay dumating ang babaeng si Romina. May dala-dala itong pana. Pinagtititiran nito ng palaso ang mga aswang. Nang makalapit naman ito, ay agad nitong ginamit ang husay nito sa paghawak ng itak. Pinagtatataga niya ang mga aswang. Napatay nito ang halos kalahati. Ang ibang aswang naman ay agad na umakyat sa mga puno. Miss, ikaw ba yan? Kanina ko pa kayo hinihintay. Buti bumalik ako. Muli itong pumorma. Nang makaramdam ang mga aswang na hindi nila kakayanin ng dalaga, hindi na nagsayang ng oras sa mga yon para lumaban. Nag-atrasa ng mga aswang.
Nakahinga naman ng maluwag ang binatang si Renan. Oh, Rubina, Umalis na muna kayo rito bago tayo mag-usap. Baka may mga rumesbak pa. Sumunod kayo sa akin. Nauna nang naglakad ang dalaga. Sumunod naman sila roon. Iika-ika pang naglakad si Renan dahil nasugatan ang kanyang binti. Halos 15 minutos lang din ang nagdaan. Meron silang narating na 3 bahay. Magkakatabi ang mga yon. May malawak din bakuran. Dito ako nakatira. Ang mga kasama ko dito yung mga manunugis. Kami ang mga tumutugi sa mga aswang. Kami ang dahilan kung bakit hindi nila magawang sakupin ng barangay magsilang. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo habang nandito kayo. maraming salamat. Napahawak na lamang sa dibdib si Renan. Nakahinga na rin ito ng maluwag. Ang iniisip na lamang niya ay ang kanyang sugat sa binti. Ako lang lilinis ng sugat mo, Renan. Nadala ko naman dito yung mga gamit ko eh. Sige na, umupo ka na dyan. Kukuha lang ako ng pwede nating higupin. Pasensya na. Hindi kami nagpapapasok ng bagong salta sa mga bahay namin. Ayos lang naman. Naiintindihan naman namin. Halos maihina sa salwal ang binatang si Renan nang simulan na ng kanyang tsuhin ang paglilinis ng kanyang sugat. Pawis na pawis ang binata kahit na malamig naman noong mga sandaling yon. Makalipas lang ang halos 20 minuto ay natapos na rin yon. Napasandal na lamang si Renan sa tabi ng puno. Tableya yan. Mainit-init pa. Gawa yan ng pinakamatandang manunugi sa amin nung buhay pa siya. Noong nakaraang linggo lang siya na mayapa. Mga aswang din ang may kagagawan. Sinabi mo ba talaga yan para di na kami makatanggi? Bakit ka naman tatanggi? Masarap naman ang tableya. May gatas pa oh. Lumina, may gusto rin pala kaming ikwento sa'yo. Tungkol saan? Tungkol ito sa kung bakit kami natagalan. Kanina kasi, pagtapos ng kainan sa barangay, dapat pupuntan na rin talaga kami sa'yo. Ang kaso nga lang, may matandang lalaki ang bigla na lang naming nakitang nakahandusay. Tinulungan namin siya kasi trabaho naman talaga ni Uncle na magligtas ng buhay. Dinala namin siya sa center. May bukol siya sa hita. Natanggal ni Uncle yon. Kaso nung matapos na, may mga kalalakihan na dumating. Palagay namin mga aswang yun eh. Kinuha nila yung matanda. Pinagbantaan pa kami. Dahil sa kwentong yun ni Renan, nagbago ang reaksyon ng mukha ni Romina. Nabalot ito ng pagkabahala. Kinabahan naman sila Renan dahil sa naging reaksyon nito. Bakit, Romina? May problema ba? Ginamot nyo ang supremo ng mga aswang. Ginamot nyo ang supremo ng mga aswang. Napalakas ang pagkakasabi ni Romina kaya napukaw din ito ang atensyon ng ibang kasamahan. Lumapit na rin ang mga yon. Ang iba ay masama na ang tingin sa 3. Supremo ng mga aswang ang matandang yon? Paano nangyari yun eh? Hinang-hina naman nun. Siya ang pumaslang sa sinasabi ko sa inyong pinakamatandang manunugis. Naglaban silang dalawa at ang bukol niya sa hita, ang kasama namin ang may gawa nun. Isa yung sakit na nakamamatay na sinadyang ilagay sa supremo para mawala na siya sa mundo. Bakit nyo inalis ang bukol? Sa ginawa nyo, mas binigyan nyo lang siya ng pagkakataon na maghasik ng lagim. Ngayong magiging maayos na ulit ang supremo nila. Mas lalakas na ulit ang kanilang loob. Teka lang naman. Bakit kayo ganyan? Bakit parang kasalanan pa namin? Wala naman kaming alam sa supremo na yan. Ang unang pumasok sa isipan ko ay tulungan siya dahil kailangan niya ng tulong medikal. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Kung alam ko lang na isa siyang aswang at pinuno siya baka binali ko pa yung prinsipyo ko bilang doktor. Pero wala talaga akong kaalam-alam Wala namang mangyayari kung sisisihin niyo pa kami. Nabiktima lang naman kami ng panloloko nila Baka sinadya nila yon dahil alam nilang may doktor na galing sa Maynila. Ang isipin na lang natin ngayon, paano natin mapaghahandaan ang pag-asik nila? Madali lang sabihin ang paghandaan, pero wala kayong alam sa tunay na nangyayari. Malakas ang supremo at wala na ngayon dito ang pwedeng makatalo sa kanya. Anong magagawa natin ngayon? Nangyari na. Huwag niyo kaming sisihin. Sana kasi kung di nila kami pinapunta rito, hindi naman mangyayari ang lahat ng to Tama na, Renan. Walang mangyayari kung magtuturoan tayo.
Romina, wala na tayong magagawa. Kailangan natin gawin. Ang kailangan natin gawin, mag-isip kung paano natin maiiwasan ang gulo. Wala akong maisip. Buhay na ang pinuno nila. Wala nang paraan para manalo pa kaming manunugis. Maaga ka kasing nawawalan ng pag-asa eh. Hindi mo pa nga sinusubukan mag-isip. Wala ka sa kalagayan namin. Kaya kahit na kailan, hindi mo ako maintindihan. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo sa Maynila para hindi na kayo madamay pa. Naglakad paalis ang dalaga. Napapailing na lamang si Renan noong mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na ganoon kababaw ang pangunawa ng dalaga. Ang immature naman niya. Wala naman talaga tayong ideya na supremo na pala ng mga aswang yung ginagamot natin. Alam nga namang tanungin muna natin bago siya tulungan, di ba? Mga babae nga naman, no? Nanatili na muna sila roon. Hinintay lang nilang lumamig ang ulo ni Romina. Maya-maya lang, binalikan na sila nito at tumingi sa kanya ng pasensya. Agad naman nila itong tinanggap. Ngayon, sabihin mo sa amin, ano ang pwede naming maitulong sa problemang ito? Marami ang mga aswang, kakaunti lang kami. Nangangalap kami ng mga tao sa bawat barangay o baryo. Kailangan namin ng tao. Ang mabuti pa, sumali kayo sa amin. Nang marinig yun ni Renan, naisip agad niya na baka mas lalo silang mapatagal doon. Maabalang trabaho ng kanyang uncle kapag nagkataon. Uncle, hindi tayo pwede magtagal. Baka nakakalimutan yung may trabaho ka pa sa Maynila. Tama po si Renan. Ngayong nagiging maayos na mga nagamot nating residente, baka bukas makakauwi na rin tayo. Hindi. Mauna na kayo sa Maynila. Ha? Uncle, ano pinagsasabi niyo? Anong sasabihin namin kapag hinanap ka sa amin ng mga katrabaho mo? Renan, hindi kaya ng konsensya ko na iiwan ko ang lugar na ito ng magulo. Ako ang dahilan kung bakit makakalaban nila ulit ang Supremo na dapat patay na. Kayo naman ang nagsabi. Ginawa niyo lang ang trabaho niyo. Kaya bakit kayo makukonsensya? Sundin niyo na lang ang gusto ko. Umuwi na kayo ng Maynila at magpapaiwan ako rito. Napapailamos na lamang sa muka ang binatang si Renan. Noong mga sandaling yon, alam niyang hindi na niya mapipigilan pa ang kanyang tiyuhin. Kapag nakabuo na kasi ito ng desisyon, malabo nang magbago ang isip nito. Sige, kung yan ang gusto niyo. Mabuti naman at mabait kang bata. Batang sinasabi niyo dyan. Bumuntong hininga na lamang si Renan. Dismayado siya sa desisyon ng kanyang tiyuhin. Pero wala na siyang magagawa. Kailangan na lamang niyang tanggapin. Doon na rin sila nagpalipas ng gabi. Naglatag na lang ng kawayang papag si Romina at nagsiksikan na lang sila roon. Kinaumagahan, nagkaroon na rin sila ng lakas ng loob para umalis. Bumalik na sila sa barangay Magsilang. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, sinimulan na ni Renan ang mag-impake. Gagamitin nila ang sasakyan ni Mang Leo sa pag-alis pagsapit ng gabi. Tahimik lamang si Renan. Hindi niya kinikibo ang kanyang tiyuhin. Masama pa rin ang kanyang loob. Gusto niya kasi talagang kasama na niya ang matanda sa pag-uwi. Alam niya kasing delikado na ang susunod na mga mangyayari. Kung noon ay gustong-gusto ni Renan ang mga ganoong bagay, ngayon ay tila kinakaayawan niya na ito nang mapagtanto niyang sobrang peligroso nito. Alam kong galit ka sa akin. Pero sana maintindihan mo, Renan. Hindi lang talaga matahimik ang kalooban ko na umalis ng ganito. Pero Uncle, sana naisip mo rin kung ano yung mga maiiwan mo sakaling mamamatay ka. Diyan sa gagawin mo. Anong alam mo sa pakikipaglaban sa mga aswang? Tutusukin mo sila ng mga gamit mo? Babatuin mo ng gamot o kaya sasampalin ng gloves? Ikaw talaga, oh. Huwag ka na magalit. Tuturuan naman ako nila Romina doon. Mang Leo, kapag namatay ka, sa akin mo na lang pamana yung kotse Ayaw yata ni Renan Binatukan na lamang ni Renan ang binatang si Diego. Kinatanghalian, naging abala ang matandang doktor sa pagluluto. Habang ang dalawang binata naman ay nasa bakuran lang. Hindi pa rin matahimik ang kalooban ni Renan. Pakiramdam niya kasi ayaw niyang iwan ang kanyang tiyuhin. Habang nagmumuni-muni sa labas,
Tiningnan niya ang pulseras na nakasuot sa kanyang kaliwang kamay. Isa itong maliit na tali at merong palitaw na itim na bato. Galing kay Romina. Pangontra daw sa mga aswang para hindi sila mahawakan. Parang nabibili lang natin to sa Quiapo oh. Pre, di ba yun yung lalaki nakita natin na bumuhat sa matandang ginamot ni Mang Leo? Itinuro ni Diego ang napadaan na lalaki sa harapan ng kanilang bahay. Nagmamadali nitong kinuhang itak sa likuran ng pinto. Dahil alam niyang aswang ang lalaki, ang unang pumasok sa kanyang utak ay paslangin yun. Uy, anong gagawin mo? Ano pa? Di papatayin. Aswang yun eh. Uy, teka, uminahon ka. Hindi mo naman alam kung anong kaya niyang gawin eh. Di tatanong ko. Nakalis ang binatang si Renan. Hinabol niya ang lalaking naglalakad. Pero nang lumiko na yon sa isang kanto, laking pagtataka niya nang biglang wala na yun doon. Ay, pambihira naman to. Ang bilis maglakad. Bigla na lang siyang nawala eh. Nandito lang yun. Hindi ako pwede magkamali. Ako ba hinahanap niyo? Napalingon sila sa likuran. Nakita nila ang lalaking matangkad. May kalakihan ng katawan. Higit sa lahat, namumutla ang balat. Napatingin ang lalaking yon sa hawak-hawak na itak ni Renan. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong natawa ng mahina. Nainsulto naman si Renan dahil doon. Pero pinilit niyang maging kalmado. Anong nakakatawa? Tingin mo talaga nandito ako para magamit mo sa akin yan? Anong ginagawa mo rito kung ganon? Mag-aasi ka? Papatay ka ng tao? Narito ako para ibigay sa inyo to. Dumukot ang binatang yon ng 3 itim na medalyon. May marka ito ng imahe ng araw. Anong gagawin namin dyan? Binibigay ko ito sa inyo bilang pasasalamat ng Supremo sa pagliligtas nyo sa buhay niya. Ang medalyon na ito ang magsisilbing proteksyon ninyo. Kapag nakita ito ng aswang, hindi kayo gagalawin. Wala kang karapatang magdalawang isip. Alam kong aalis na kayo mamaya. Magagamit nyo ito para makabalik kayo sa Maynila nang walang nangyayaring masama sa inyo. Hinagis ng lalaki ang 3 medalyon at naglakad na rin yon palayo. Bago ito tuluyang makalayo, may pahabol pa itong sinabi sa kanila. Huwag na kayong makialam. Mawawalan ng bisa ang medalyon na yan kapag nakisali kayo sa gulo. Dinampot ni Rena ng 3 medalyon. Napagtanto kasi nitong mahalaga yon para sa kanila. Nang makabalik na sila ng bahay ay agad na pinakita ni Rena ng medalyon sa kanyang tiyuhin. Hindi ko na kailangan yan. Mas kailangan nyo yan. Pero binigyan na tayo ng proteksyon ng Supremo. Huwag na tayong makialam. Rena naman, nag-usap na tayo kanina. Hindi na nga mababago ang desisyon ko. Babawi ako sa kanila sa nagawa kong pagkakamali. Ay nako, bahala kayo. Diego, aalis na tayo mamaya. Kung ayaw niyang sumama, di wag. Hirap talagang kausap ng matatanda kahit na kailan. Oh, saan ka naman pupunta? Magpapahangin. Kahit na medyo tirik ang araw, lumabas na lamang si Rena ng bahay. Suot-suot niya ang isang medalyon. Malakas ang kanyang loob dahil doon. Kakalakad niya, hindi na niya namalaya na nakarating na rin pala siya sa bandang dulo ng barangay. Ito ang parte na sinasabi ni Aling Lumen na may mga bahay na abandonado. Ayaw niya sanang lumapit doon, pero pakiramdam niya may kung anong bagay ang humihila sa kanya para humakbang palapit. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng isang lumang bahay. Napalingon siya sa likuran na makarinig ng tinig ng isang matandang lalaki. Mabuti kang tao. Ha? Teka, ikaw yung... Oo, ako nga. Ako nga ang aswang na iniligtas ng tiyuhin mo. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko lamang magpasalamat ng personal. Dahil ngayon, nakakaya ko na rin maglakad. Kung hindi dahil sa tiyuhin mo, baka wala na ako ngayon. Kung alam lang ni Uncle na ikaw ang supremo ng aswang, hindi ka na sana niya tinulungan. Pero doktor ang tiyuhin mo. Hindi hahayaang mamatay ang isang nangangailangan ng tulong, di ba?
Ano ba talagang dahilan nyo? At bakit kayo mag-aasik ng lagim dito? Bakit hindi nyo nalang hayaan ang mga tao na mamuhay ng tahimik? Kayo mga tao, hindi ba't para mabuhay kailangan niyong kainin ng mga hayop? Dahil kayo ang mas mataas na uri ng hayop. Pinagsasabi mo dyan, feeling matalino to. Ganon din ang mga aswang. Para mabuhay, kailangan naming kumain ng tao. Kasi kami ang pinakamataas na uri ng tao. Para sa amin, kayo ang pagkain namin. Kayo ang bubuhay sa amin. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, kailangan naming mabuhay. At mangyayari lamang yon kung kakainin namin kayo. Kalokohan! Hindi naman kayo kasama sa nilikha ng Diyos ha. Kaya wala kang karapatan na sabihin na kayo ang pinakamataas na uri ng tao. Mga salot lang kayo sa lipunan. Salot sa lipunan? Sinong nagsabi? Saan mo nalaman yan? Sa comics? Sa libro? Sa chismis? Napatingin si Renan sa gilid. Agad niyang kinuha ang malaking bato. Akmang ipapalo na sana niya yon sa kanyang kaharap pero biglang nawala ang matanda. Pagtingin niya, nasa ibabaw na yon ng bubong ng bahay. Binibigyan kita ng babala, iho. Umalis na kayo bago gumabi. Dahil mamaya, sisiklab ang kaguluhan. Maraming mapapahamak. Maraming mamamatay. Kaya habang may oras ka pa, umalis na kayo. Itong mga sinasabi ko sa iyo ay parte ng pasasalamat ko na iniligtas niyo ako. Tumalo na paalis sa matandang lalaki. Paika-ika itong naglakad paalis. Hindi na nagawa pang batuhin ni Renan ng supremo ng mga aswang nang may lumabas na iba pa sa gilid. Nakaramdam na siya ng takot kaya binitiwan na rin niya ang bato. Nagmamadali siyang makabalik sa kanilang bahay. Pero si Diego na lamang ang inabutan niya nang dumating siya roon. Nasaan si Uncle? Sinundo siya nila Romina. Kailangan ko mabigyan sila ng babala. Mamayang gabi, lulusob na ang mga aswang. Ano? Nakausap ko yung supremo ng mga aswang. Nagbigay siya sa akin ng babala. Mabilis na nilisa ng dalawa ang bahay na yon. Nagmamadali silang tumungo sa bahay ni Romina. Kahit na dumudugo na ang paa ni Renan dahil sa sugat nito, wala itong pakialam. Ang mahalaga lamang sa binata ay masundan at maihatid ang kanyang nais sabihin. Nang matanaw na nila ang bahay, mas binilisan nila ang kanilang takbo. Buti na lamang ay naabutan pa nila ang mga yon. Oh, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba chine-check up niyo ng sasakyan? Oh, nadugo na naman ang sugat mo. Lumina, mamayang gabi. Mamayang gabi na sila, lulusob. Anong sinabi mo? Nakausap ko ang supremo ng aswang sa dulo ng baryo. Nagbanta siya sa akin na mamayang gabi, aatake sila sa baryo. Kung ganun, mas maaga kaming maghahanda. Mga kasama, narinig nyo naman ang sinabi niya. Ihanda nyo na ang mga sarili ninyo. Mamayang gabi ay mapapalaban na tayo ulit. Kung ganon, kailangan niyo palang umalis na mas maaga. Bumiyahe na kayo ngayon. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo, Uncle? Hindi na. Huwag ka mag-alala. Makakabalik naman ako ng buhay sa Maynila. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Bumuntong hininga na lamang si Renan. Hindi na siya nakipagtalo pa. Sa puntong ito, ang mas kailangan na lang niyang intindihin ay ang sarili nila. Bumalik sila ng bahay. Tinapos na niya ang pag-iimpake. Sinuri na rin nila ang sasakyan. Nang masigurong wala na itong sira, dali-dali na silang umalis. Habang nasa biyahe, hindi mapakali ang kalooban ni Renan. Sa loob-loob niya, labag para sa kanya na iwan ang kanyang tiyuhin. Pero sa kabilang banda, naisip niyang kailangan din naman nilang mabuhay. Tingin ko, hindi tama na iniwan natin si Mang Leo eh. Dapat kinaladkad na lang natin siya eh. Ayaw nga. Mauubos lang ang oras natin kakapilit sa kanya. Ngayon, kailangan natin makahanap ng istasyon ng pulis. Istasyon ng pulis? Tingin mo maniniwala sila sa atin? Maniwala man sila o hindi,
kailangan natin subukan. Kakaunti lamang ang mga manunugis. Nakita mo naman ang bilang nila. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga aswang. Kaya kailangan nila ng backup para kahit umalis tayo, may naitulong naman tayo sa kanila. Napasang-ayon na lamang si Diego. Pero 10 minuto pa lang silang nasa biyahe, bigla na lamang tumirik ang sasakyan. Nagtataka sila dahil sa pagkakacheck nila nito, wala naman silang nakitang kahit na anong sira. Bad trip. Ngayon pa talaga nasira? Pre, mukhang pinipigilan talaga tayong makaalis. Ang layo na natin eh. Paano tayo makakabalik nito? Parang wala pa namang dumadaang sasakyan ngayon. Ano, babalik ba tayo? Kasi kung babalik tayo, simulan na natin maglakad. Napaisip sandali si Renan. Alam niyang isang malaking sugal na naman ang gagawin nila kung babalik sila ng barangay magsilang. Mawawalan din ng saysayang medalyon kapag nakita sila ng mga aswang na naroon pa rin sa pagsapit ng gabi. Pero sa kabilang banda, naalala niya ang kanyang tiyuhin. Bigla na lamang niyang naisip na samahan ito. Napagtanto niya na tanging si Mang Leo na lang pala ang tinuturing niyang magulang. Ang mga magulang niya kasi matagal nang walang pakialam sa kanya. Tara, bumalik na tayo. Bahala na. Nagmamadaling umalis ang 2 binata. Lakad at takbo ang kanilang ginawa. Pero dahil malayo-layo na rin sila, batid nilang aabutin sila ng pagdilim. 3:00 na rin kasi ng hapon noon. Kaya kailangan na nilang magmadali. Makalipas lang ang 2 oras, nasa lakaran pa rin sila. Pagod na ang 2. Nagpahinga na muna sila sa gilid. Hingal na hingal at nanunuyo na rin ang labi at lalamunan. Paano pala yung sasakyan ng tiyuhin mo? Babalikan naman natin yun eh. Nasa akin naman ang susi. Hindi ba makakarga o mahihila yun? Mukha namang walang ganun dito. Tara na, kakagat na ang dilim. Malapit na tayo. Mabagal na ang lakad nila sa mga sandaling ito. Nang lalambot na rin kasi ang kanilang tuhod. Dumaan lang ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa wakas sa barangay na magsilang. Payapa at tahimik pa ang barangay. Napapansin nilang tila kalmado lang ang mga tao. Pero maya-maya pa, narinig na lang nilang 2 ang tunog ng sirena. Pagkatapos, narinig naman nila ang tinig ni Aling Lumen. Nagbigay ito ng babala sa lahat ng residente na walang lalabas na mga bahay. Yun ay dahil may mga aswang nang paparating. Dahil sa kanilang narinig, nagmamadaling tumakbo ang 2. Narating nila ang kanilang bahay. Naabutan nila si Mang Leo at Romina na naroroon. Gulat na gulat ang matandang doktor. Pero kalaunan ay nagpakita ito ng reaksyon ng pagiging konsumido. Pambihira naman buhay to. Bakit kayo narito? Akala ko nakalis na kayo. Alam niyo naman ngayong gabi darating ang mga aswang, di ba? Nasiraan kami ng sasakyan. Iniwan niyo yung sasakyan sa daan? Oo, Mang Leo. Kaya kami bumalik kasi sinyalis yun na dapat hindi ka namin iniwan. Iniwan niyo talaga yung sasakyan ko? Seryoso ba kayo? Wala namang magnanakaw dun eh. Pwede ba, Uncle? Mas isipin nyo na muna yung ngayon kaysa sa sasakyan nyo. Kaya nga kami bumalik dito para tulungan ka eh. Diyos ko, sakit niyo sa ulo. Pero dahil nandyan na rin naman kayo, wala na ako magagawa. Oh, eto. Gamitin niyo ang itak na ito. Itaga niyo lang yan ng itaga. Baka marami ang mga aswang. Sasapat ba ang bilang natin? Huwag kayong mag-alala. Nakausap namin ng ilang kakilala namin na may mga baril. Sasama sila ngayong gabi. Ang problemahin na lang natin ay yung Supremo at yung anak niyang si Ruel. Huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko naman ang Supremo na yan. Matanda sa matanda. Uncle, doktor ka sa Maynila, hindi ka Supremo. Natawa na lamang si Mang Leo sa sinabi ni Renan. Makalipas pa ang ilang mga sandali, naganda na rin sila ng tuluyan nang kumagat na ang dilim sa paligid. Kasama na nila Renan ang mga manunugis. Ang ilan namang kakilala nila Romina ay kumalat sa bawat boundary ng barangay. Nakaabang lang sila at nakikiramdam. 8:00 na pero wala pa rin nagpaparamdam na aswang.
Ngayon ba talaga sila aatake o baka nagkamali ka lang ng dinig? Anong tingin niyo sa akin, Bingi? Ngayon nga. Hindi kaya nakatunog sila na nakakalap tayo ng tao laban sa kanila? Pero wag pa rin pakampante. Ang mga aswang ay mga tuso. Kung makapagsalita si Uncle, parang ang daming alam sa aswang ah. Manood ka lang. Mukhang may pasabog mamaya to si Mang Leo ah. Nagawa pa nilang magtawanan habang nakatago sila sa gilid. Nang sumapit na ang 10:00 ng gabi, ay lumabas na rin sila. Naisipan na lamang nilang maglibot-libot sa buong barangay. Nagbabaka sakali silang may mga makikita silang aswang. Pero bigo sila sa mga sandaling yon. Palagay nila, pinagpaliban ng mga nilalang na yon ang pag-atake. Naging pabor para sa kanila ang pagkaudlot ng labanan. Dahil sa gabi din na yon, nagkaroon ng pagkakataon ng mga residente na makaalis. Ang iba ay pinasakay na sa truck na pag-aari ng barangay. Nailikas na ang mga residente at pagsapit ng 12:00, tila naging ghost town na ang barangay Magsilang. Huwag na kayo mag-alala. Lumilibot pa rin naman ang iba nating kasamahan. Kaya kahit matulog tayo, may nagbabantay naman sa kanila. Hindi ako matutulog. Kayong dalawa, Renan, Diego, magpahinga na muna kayo. Gigisingin ko na lang kayo kapag nagsimula na ang laban. Hindi na rin ako matutulog. Ako rin. Bumuntong hininga na lamang si Renan. Napatingin na lamang siya sa hawak-hawak niyang itak. Natatawa siya ng palihim. Hindi niya kasi inakala na hahantong sa ganoon ang voluntary work lang sana nila ng kanyang uncle. Kakahintay nila ay inabot na sila ng umaga. Tumitilaok na ang mga manok sa paligid. Mga ilang sandali lang, nakita nilang pinuntahan na sila sa bahay ng kapitana kasama nito ang mga tanod. Napatigil ang matandang babae nang mapatingin ito kay Romina. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Aling Lumen. Yumakap ito agad sa kanyang anak nang ito ay makalapit na. Diyos ko, buti naman at nasa maayos na lagay ka. Saan ka ba nagpunta? 2 taong kitang hindi nakita. Akala ko'y sumama ka na sa mga rebelde sa gubat. Lagi naman ako nakabantay sa inyo. Sumali ako sa mga manudugis dahil sa banta ng mga aswang. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa inyo. Naisip ko lang na mas makabubuti kung wala kang nalalaman para na rin sa kaligtasan nyo. Ano't nagkaganyan ka? Kayo ba ang lalaban sa mga aswang? Oo, kami nga po. Pero hindi sila nagpakita ngayon. Kahit na ganon, huwag tayo makampante. Sabihan mo ang mga tao na huwag na muna silang bumalik. Hindi natin alam kung kailan sila babalik. Muling niyakap ni Aling Lumen ang dalagang si Romina. Pero natigil ang masayang pagkikita nila na makarinig sila ng malalakas na alulong na parang mga aso. Ayon sa dalaga, ang mga alulong na yun ay nagmumula sa mga aswang na asbo. Ang aswang na may kakayanang maging aso. Ihanda niyo ang mga sarili ninyo. Nandito na sila. Napalunok na lamang ng laway si Renan. Nagsimula ng mamayani ang kaba sa kanyang kalooban. Nang tumingin siya kay Mang Leo, napansin niyang parang kalmado lang ang kanyang tiyuhin. Hindi niya yun makitaan ng kahit na anong takot o pangamba. Nagtataka ang binata. Pakiramdam kasi niya, parang sanay na ang kanyang tiyo sa mga ganong klase ng pangyayari. Nay, magpasama ka na lang sa mga tanod. Bumalik na kayo sa barangay. Doon lang kayo sa loob kahit na anong mangyari. Suotin niyo ito. Mangontra yan para hindi ka mahawakan ng mga aswang. Diyos ko, mag-iingat ka ha. Huwag kang mapapahamak. Maglulutuan pa kita ng paborito mong pagkain. Ang payat-payat mo na eh. Ngumiti na lamang si Romina, pero naghiwalay na rin sila ng landas ng kanyang ina. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng magkakasunod na putok mula sa iba't ibang parte ng barangay. Nagsimula na ang labanan. Noong mga sandaling yon, para bang nanlalambot na ang tuhod ni Renan. Sa katunayan kasi, hindi naman talaga niya alam kung ano ang gagawin niya. Wala siyang ideya kung paano haharapin ang mga aswang. Ang nasa isip lamang niya, kailangan niya magamit ang itak para protektahan ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang kaibigan at tiyuhin. Mga kasama, sa bukana, salubungin natin sila.
Sumusunod lamang sila kay Romina. Mahigpit lang ang hawak nila sa kanilang mga sandata. Nang makarating na sila sa bukana, nakita nilang nakapasok na ang malalaking aso. Nang lalaki ang mga mata ni Rena nang makita niya mismong nagbago na ang anyo ng mga yon. Utik, ganyan pala mga aswang? Isang uri pa lang yan. Hindi mo pa nakikita ang iba. Nang tumakbo na palapit sa kanila ang mga aswang na yon, nauna na si Romina na pumagitna. Tinatapatan kagad nito ang mga aswang. Wala itong takot na nakipaglaban. Dahil sa pinakita nito, nagkaroon ng lakas ng loob si Renan. Sa isip-isip ng binata, kung kinaya ng isang babae, kakayanin din ng isang lalaki. Sabay sila ni Diego na lumapit sa dalawang aswang na nasa gilid. Nakipagtagaan sila. Habang ang aswang naman sa harapan nila ay nagtatangka silang kalmutin. Ganito pala pakiramdam. Ang saya, wala na akong kaba. Sira ulo, anong masaya? Kaunting pagkakamali lang, patay tayo dito. Magkatalikuran silang dalawa. Hindi na nila iniintindi pa ang ibang nasa paligid. Nakatuon lamang ang kanilang atensyon sa aswang na nasa harapan nila. Nang lumusob sa kanila ang aswang, ay dali-daling winasiwas ng dalawa ang kanilang itak. Tinamaan ni Diego ang isa. Sinundan naman agad ni Rena ng tagayon. Dahilan para masubsob ang aswang sa lupa. Dahil sa kanilang ginawa, tila nagalit sa kanila ang isa pang aswang. Umangil yon. Gumapang ito palapit sa kanila. Pero hinarang ito ni Renan. Tinaga niya yon at tinamaan niya sa leeg. Sa ginawa niya, agad na nangisay ang aswang sa lapag. Aba, ayos ah. Sa gilid mo, baliw! Pagharap niya, may isang aswang na muntikan na siyang madakma sa paa. Buti na lamang at tinira yun ng palaso ni Romina. Maraming salamat. Focus ka! Hinanap nila ang matandang si Leo. Nakita nila yun sa gitna. Kagaya ni Romina, mag-isa nitong pinapalagan ng mga aswang na nakapalibot sa kanya. Si Uncle, kailangan niya ng tulong natin. Gagi, tingnan mo nga oh! Nawalan na naman sa focus ang dalawa na makita kung papaano gumalaw si Mang Leo. Kahit kasi may katandaan na ito, kalkulado at tila organisado ang bawat nitong kilos. Yun ang naging dahilan para matapatan nito ang mga aswang. Walang nga, si Uncle ba talaga yun? Mukhang may hindi sinasabi sa iyo ang uncle mo, pre. Sa pagpapatuloy ng labanan, lumabas na ang lalaking si Ruel. Ang lalaking ito ang sinasabing anak ng Supremo na si Andeng. Sandaling natigil ang labanan. Gumilid ang mga aswang. Ganon din naman ang mga manunugis. Naglakad palapit sa gitna ang lalaking si Ruel na parang walang nangyaring gulo. Matitigas talaga ang ulo ng mga taga-Maynila. Binigyan na kayo ng pagkakataong mabuhay. Binigyan na kayo ng proteksyon. Gusto niyo pa rin kaming kalabanin. Pero mas gusto niyo pang mamatay kaysa mabuhay ng tahimik sa Maynila. Wala naman ako magagawa ron kung yun ang gusto niyo. Kung inaakala niyo makukuha niyo ng madali ang barangay na ito, nagkakamali ka. Dadanak mo ng dugo bago mo yung magawa. Sino ba nagsabi na kukunin ko ang barangay na ito? Alam mo ba kung anong pakay ko rito? Kayong lahat! Dahil kailangan namin ng makakain. Gutom na kami! Umangil ng malakas ang lalaking si Ruel. Dahil dito, muling inihanda nila Renan ang kanilang sarili. Nang sumigaw si Ruel ay agad nang nagsikilos ang iba pang mga aswang. Muling sumiklab ang gulo. Nagkandalabo-labo na naman. Pagtingin ni Renan, nakita niya si Ruel nakaharap ang dalagang si Romina. Kahit na babae ito, hindi may kakila na mahusay din itong makipaglaban. Napapangangan na lamang si Renan. Halatang halata kasi na talagang bihasa na si Romina na humarap sa mga aswang. Pre, okay ka lang? Nilapitan niya si Diego nang makita nitong tinamaan ng binata. Duguan na ang braso nito. Pero pangiti-ngiti lang si Diego sa sitwasyon na yon. Ayos lang ako, ano ka ba? Malayo to sa bituka. Saka ka mag-alala kapag malapit na. Napailag si Rena nang biglang may lumapit sa kanilang aswang. Agad naman itong tinaga ni Diego. Kahit nasugutan ito, hindi niya nakikitaan ng kahit na kaunting takot ng kanyang kaibigan. Dahilan para tumaas ang kanyang moral. Patayan na to! Nakipagsabayan na si Renan sa mga nakikipaglaban
Wala na siyang pakialam kung anong klase ng aswang ang lumapit sa kanya. Ang tanging nasa isip na lamang niya ay kung ano ang may tutulong niya sa laban na yon. Uncle! Ayos ka lang ba? Ako ba ba tinatanong mo? Walang ya. Ang galing-galing mo makipaglaban ah. Doktor ka ba talaga? Mamaya ko na sa ikukwento. Sa ngayon, makipagbakbakan na muna tayo. Nagdikita na silang tatlo. Walang makalapit na aswang sa kanila dahil sa ganda ng kanilang porma. Habang si Romina naman, kitang-kitang dihado ito sa laban. Bukod kasi sa lalaki ang kalaban nito, di hamak na mas malakas talaga si Ruel dahil isa itong aswang. Dumating ang mga kasamahan nilang nakabaril. Pinaulanan ng mga yun ng bala mga aswang. Marami agad ang nalagas. Pero ang mga natira ay ang mga malalakas na uri. Agad na inatake ng mga aswang ang mga nakabaril at isa-isang pinagkakakalmot. Buti na lang, rumisponde sila Renan. Kahit na papaano, nailigtas pa nila ang iba nilang kasamahan. Romina, tutulungan ka na namin. Unahin niyo ang mga tauhan nito. Ako nang bahala sa lalaking ito. Yan ang gusto ko sa isang babae. Palaban! Babayaan na muna natin siya. Unahin natin ang mga kasama nating sugatan. Pinrotektahan nila ang kanilang mga kasama. May mangilan-ngilan pa ring aswang na nagpupumilit na makalapit sa kanila. Pero dahil matindi ang kanilang depensa, hindi yun umuubra. Sa halip, unti-unti pa nilang nababawasan ang mga yon. Makalipas lang ang ilang sandali, ang natirang nakatindig na lamang ay si Ruel. Sugatan na si Romina sa mga sandaling yon. Habang wala pang kagalos-galos ang lalaking aswang. Hindi na nagdalawang isip sila Renan. Sinamahan na rin nila si Romina sa labanan na yon. Ngayon, pwede ka na ba naming samahan? Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Kahit taasan nito ang pride nito, hindi niya maikakaila na talagang hindi niya kakayanin si Ruel ng mag-isa. Kaya naman, 4 na silang humarap kay Ruel. Kila ikinatuwa naman yun ng lalaking aswang. Masaya itong makita ng marami ang kalaban. Ganyan ang gusto ko. Para may kaunting hirap naman. Matake kayo sa akin, sabay-sabay. O ano? Ayaw niyo matake? Ako lalapit sa inyo. Parang mabangis na hayop na gumapang si Ruel. Lumundag ito sa kanilang harapan. Muntikan na nitong madakma si Diego, pero humarang si Mang Leo. Hinagupit nito ng hawak-hawak na itak ang binata. Tinamaan si Ruel sa bandang dibdib. Dahilan para dumistansya muna ito ng bahagya. Nanlalaki ang mga mata ni Ruel. Hindi nito inaasahan na magagawa yun ng isang doktor lang sa isang aswang na tulad niya. Sino ka ba? Hindi ko na kailangan magpakilala pa sa'yo. Tinatanong kita, sino ka? Muli itong sumugod at sa pagkakataon na ito, tinamaan na si Renan sa braso. Tumalsik ang binata, pero agad din naman itong nakabangon. Mas nag-alala si Renan nang si Diego na ang isunod nito. Diego! Nakita na lamang ni Renan nang tumakbo ang kanyang uncle palapit doon. Humarang ito sa harapan ni Diego. Pinansalag nito ang hawak-hawak na itak. Sinamantala naman ni Romina ang pagkakataon. Tumakbo ito ng mabilis at saka tinarak ang itak kay Ruel. Pero sa kasamaang palad, nakailag ang lalaki. Kaya naman sa bandang balikat lang nito tinamaan si Ruel. Mang Leo, ngayon na! Walang sinayang na pagkakataon si Mang Leo. Buong puwersa itong lumapit kay Ruel. Hinataw niya ng itak ang lalaki sa leeg. Matagumpay niya naman itong tinamaan. Nang magpagewang-gewang ang aswang na si Ruel, ay sinundan pa ito ng isang taga ni Mang Leo. Sumunod na rin si Diego. Ganon din si Renan. Tinadtad nila ng taga si Ruel hanggang sa tuluyan na itong mapahiga. Sumusuka na ng dugo si Ruel nang lapitan nila ito. Masama pa rin ang tingin nito sa kanila. Nanlilisik ang mga mata. Marami ka bang kakaining bigas? Malayo ka pa sa level ng isang pagiging supremo. Magbabayad kayo sa ginawa nyo. Magbabayad kayo! Ilang segundo lang, tuluyan ang nalagutan ng hininga si Ruel. Agad nilang sinunog ang katawan nito kasama ang iba pang bangkay ng aswang. Ayos lang ba kayo, Uncle? Ikaw lang ang walang galos ha. Ang mahalaga ngayon, walang nawatay sa mga kasama natin. Kailangan na natin silang dalhin sa barangay hall.
Kailangan nilang magamot. Pinagtulungan nilang madala sa barangay hall ang mga kasamahan nilang sugatan. Inihiga nila sa mahabang lamesa ang mga kasama nila. Ang iba ay sa sahig na lang dahil wala namang sapat na espasyo. Naging abala sila noong mga sandaling yon. Para bigyan ng paunang lunas sa mga manunugis at ang ilan pang Naging abala sila noong mga sandaling yon para bigyan ng paunang lunas sa mga manunugis at ang ilan pang tumulong. Mag-uumaga na nang matapos na silang lahat. Hapong-hapo ang matandang si Leo. Habang si Rena naman ay nanghihina na rin. Napasandal na lamang sila sa pader at napatingin sa malayo. Uncle, mo naman bang ikwento sa akin bakit ka marunong makipaglaban? Yun na lang ang hinihintay ko para makatulog na ako eh. Pambira ka talaga. Edintay mo talaga na matapos tayo para dyan? Sige na, ikwento niyo na habang wala pang mga aswang. Sige. Nung panahon na meron kaming nagamot na aswang dati, naging interesado ako sa pagiging manunugis. Alam mo kung bakit? Isa sa mga kasama namin ang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ang paniniwala namin, kinain na siya ng mga aswang. Mula noon, habang nagdudoktor ako, dumadalo-dalo ko ng mga seminar kung paano humawak ng katana at ng kung ano-ano pang armas. Pero mas pinag-aralan ko ang paghawak ng katana. Kasi ganun na ganun din naman sa itak. Kaya na magkaroon ng tawag sa ospital para dito. Hindi na ako nagdalawang isip. Nararamdaman ko kasi na magagamit ko na rin yung natutunan ko. Isa pang hindi mo alam, naging manunugis din ako ng 1 buwan. Pero dahil nga may trabaho ako sa Maynila, hindi ko na rin naituloy. Pambira ka naman, Uncle. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin yan? Paano kung namatay ka pala kanina, hindi ko na talaga nalaman. Buti na nga lang at nabuhay pa ako eh. Sandaling inilibot ni Rena ng kanyang paningin. Tulog na ang lahat ng kanilang kasama. Ang gising na lamang ng mga sandaling yon ay ang mga tanod na naghahanda na rin ng kanilang agahan. Makalipas lang ang ilang sandali, sabay-sabay na rin silang nag-almusal. Pagkatapos, nakatulog ulit si Renan at si Diego. Habang sila Mang Leo at Romina naman ay nanatiling gising. Pinag-usapan nila ang mga hakbang na maaari nilang gawin sa paglitaw ng supremo ng mga aswang. Dakong hapon na nang magising si Renan. Tinapik na rin niya si Diego para bumangon na rin. Masakit-sakit pa ang katawan niya. Pero hindi sila pwedeng humilata na lang. Kailangan nilang sumama kina Mang Leo. Mabuti naman at gising na kayo. Sobrang lalim ng tulog nyo eh. Akala namin hindi na kayo humihinga eh. Ano bang napag-usapan? Lahat ng natitirang kasamaan natin na kayang-kaya pang lumaban, sasama sa atin mamaya. Malakas ang pakiramdam ko na darating ang Supremo mamaya. Kaya mas kailangan natin maging handa. Mamaya na mangyayari ang tunay na laban. Teka, matanong ko lang. Gaano ba talaga kadelikado ang Supremo na yon? Sobrang delikado, sobrang lakas, sobrang peligroso. Yung pinakamatandang manunugi sa amin lang ang may kakayahan siyang tapatan. Ngayong wala na siya, aasa na lang tayo sa himala. Kaya nga, sasama pa ba kayong dalawa o ayaw nyo na? Kasi kung ayaw nyo na, hindi naman namin kayo pipigilan. Anong tingin niyo sa amin, Uncle? Duwag? Takot? Lumaban na kami kagabi. Lalabang kami ulit ngayon. Di ba, Diego? Ha? Oo. Tama. Sana matapos na natin to para makabalik na ako sa ospital at makapanggamot na ulit ako ng pasyente. Kailangan ko lang ng pera eh. Nagagawa pa nilang tumawa ng mga sandaling yon. Pero makalipas lang ang ilang oras, bigla na namang binalot ng kaba ang kanilang puso. Tila nakabibingi ang katahimikan. Nakakakilabot ang pagiging kalmado ng paligid. Habang sila Renan, nasa gitna lang ng daan. Kasama nila ang hindi nalalagpas na 15 katao. Ang iba pa ay sugatan na pinilit lamang na makasama. Humanda na kayo. Nasa kagubatan na siya. Napatingin si Renan sa itaas. Nakita niyang tila nabulabog ang mga ibon na namamahinga na sa mga puno. Hindi nagtagal,
nakita nila ang isang matandang naglalakad. Tumigil yun nang matanaw silang nakaharang sa daan. Hindi ko inaakala na darating ang puntong kailangan ako na ang humarap sa inyo. Pasensya na kayo kay Ruel. Mahina pa kasi ang batang yun eh. Pero kahit na ganoon, hindi ko pa rin mapapatawad ang ginawa niyo sa kanya. Walang nagsasalita sa kanila. Ramdam na ramdam ni Rena na kahit si Romina ay kinakabahan na rin. Ang kanyang tsuhi naman ay kalmado lang. Mga taga Maynila, anong pumasok sa utak niyo at bakit mas pinili niyong kalabanin ng mga aswang kaysa umuwi na lang ng mapayapa? Sinayang niyo lang ang proteksyon na binigay ko. Ako ang gumamot sa iyo. Pero hindi ako tatanggap ng kahit na anong kapalit mula sa kampo ng kadiliman na kagaya mo. Kung ganon, wala akong magagawa kundi ang idamay kayo sa laban na ito. Pasensyahan na lang tayo. Humanda na kayo. Unti-unting nagpalit ng anyo ang matandang si Mang Andeng. Pumuti ang buong katawan nito at nagkaroon ng mahaba at itim na dila. Meron din itong pakpak na parang kulay ube. Umusli ang buto sa siko at balikat. Hindi na rin makilala ang mukha nito dahil tila nagmukha na itong bungo. Akala niyo ba'y matatalo niyo ako? Wala na sa mundong ito ang may kakayahang makapas lang sa akin. Kaya ang talunin ako ay parang sumusuntok na lang kayo sa buwan. Unti-unti nang naglakad ang supremo ng mga aswang. Pinagbababarilyo ng iba nilang kasamahan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagagawang makailag na matanda. Nagulat na lamang sila nang lumipad ito ng mabilis patungo sa kanilang likuran. Pinagpapapas lang ni Mang Andeng ang mga may hawak ng baril. Sa isang iglap lang, nalaga sa mga kasamahan nila Renan. Dahil dito, nagsimula nang dumaloy ang takot sa kanilang sistema. Kahit si Romina na inaasahan nilang mangunguna sa laban na yon, tila nanlalambot na rin ang tuhod. Bakit kayo natutulala? Wala ba kayong gagawin? O baka naman gusto niyong ako na lang ulit ang lalapit sa inyo? Ako ang harapin mo. Kapag napaslang mo ako, saka mo sila isunod. At sino ka naman para diktahan ako sa gusto kong gawin? Papaslangin ko kahit sinong gusto ko! Muling lumipad si Mang Andeng patungo sa kanila. Akmang dadagitin ito si Romina pero buti na lang ay nahila ito ni Renan. Wala na kayong takas ngayon! Ihahatid ko na kayo sa impyerno! Tumalon ang aswang sa harapan ni Renan. Sinakal nito ang binata. Agad namang lumapit si Mang Leo para tagain ang matanda. Tinamaan niya yon sa bandang batok. Pero sa kasamaang palad, parang hindi man lang yon tinablan. Marahang lumingon sa kanya si Mang Andeng. Agad nitong sinakal si Mang Leo. Pero agad na nakaisip ng paraan si Mang Leo para makakawala siya agad. Tinaga niya ang hita ni Mang Andeng, kung saan naroon ang dating bukol na tinanggal niya. Nabitiwan siya ng aswang na makaramdam ito ng sakit. Kahit na wala ka ng bukol sa hita mo, hindi pa rin gumagaling ang sugat yan. Pangkaraniwang sinulid lang ang ginamit kong pantahi dyan. Talagang sinusubukan mo kung matandang Manilenyo ka? Lumipad si Mang Andeng. Mabilis itong lumapit patungo kay Mang Leo. Pero nagawa yung ilaga na matanda. Sa halip, nagawa pa ni Mang Leo na patamaan si Mang Andeng. Dahil dito, mas lalong nanggalaiti sa kanya ang supremo ng mga aswang. Para na itong mababaliw sa galit. Mang Leo, kailangan nating sirain ang mentalidad niya. Nawawala siya sa focus kapag masyado siyang emosyonal. Ako nang bahala dyan. Protektahan niyo lang ako. Anong gagawin mo? Hoy, Supremo! Wala ka nang natitirang pamilya. Pinaslang na naming lahat. Kapag manalo ka man ngayon, wala ka pa rin pamilya. Kawawa ka naman. Si Ruel, sinadya niya talagang mamatay kasi di ka na niya kaya pang makasama. Wala ka rin kasing kwentang Supremo. Oo nga. Ang kaya mo lang daw gawin, lumipad ng lumipad. Feeling mo butterfly ka eh. Ay hindi, isa kang ipis. Ipis lang ang turing sa'yo ng mga kalahi mo. Kasi nga, matanda ka na. Akala nyo mainis nyo ko sa mga pambata nyong pangasar? Manigas kayo! Alam mo ba kung anong mas nakakainis? Kami mga taga Maynila ang pumaslang sa Ruel mo.
Tila naging epektibo ang sinabing yon ni Mang Leo. Nakita niyang triple ang galit nito sa kanila. Umangil to ng malakas. Para na itong mababaliw sa sobrang galit. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanya! Lalo na kayong mga sampit sa probinsyang ito! Lumipad ulit si Mang Andeng sa kanila. Sa pagkakataong ito, nahawakan na nito si Mang Leo. Dinakma nito sa liig si Mang Leo at saka pinagsusuntok sa muka. Nang subukan naman ni Rena na tulungan ng kanyang tiyo, siya naman ang napagbuntungan nito. Kinalmot siya ni Mang Andeng. Naisalag niya ang kanyang braso. Agad namang umagos ang dugo mula roon. Sinipa rin siya ng malakas kaya tumilapon siya. Si Diego naman hindi na rin makagalaw. Lalapitan na sana ito ni Mang Andeng nang biglang dumating si Romina. Hinataw ng itak ng dalaga ang matandang aswang. Pero hinawakan lang ni Mang Andeng ang patalim niya. Galit na galit itong sinampal ng malakas ang dalaga. Tumalsik ito at saka sumadsad pa sa lapag. Hindi pa nakontento si Mang Andeng. Tatapakan na sana nito ang ulo ni Romina. Pero si Diego naman ang umatake. Tinaga niya sa bandang puweta ng aswang. Dahil dito ay nakaramdam ng hapdi si Mang Andeng. Pagharap nito, kinalmot din nito si Diego. Ang binata na mismo ang tumakbo palayo bago pa masundan ng kalmot sa kanya. Ang kapal ng mukhang magtabang-tapangan sa harapan ko! Muling nakabangon si Mang Leo. Kahit na iika-ika ito, pinagpatuloy nito ang pangaasar sa aswang. Anong pakiramdam na ang mga taga-Maynila na walang kinalaman sa inyo ang pumatay kay Rowel? Masakit ba? Ha? Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya! Wala! Aatake na sana ito pero nakapalag na si Mang Leo sa pagkakataong ito. Nakipagsabayan na matanda gamit lamang ang itak. Bumangon na rin si Romina para tulungan si Mang Leo. Nang dalawa na silang nakikipagsabayan, nakarecover na rin si Renan. Kumuha ng pagkakataon ng binata. Dinampot nito ang malaking bato sa gilid. Nang makalapit siya kay Mang Andeng, pinalo niya sa ulo nito ang malaking bato. Sa pagkakataong ito, napansin nilang nahilo na ang matandang aswang. Hindi pa nakontento si Renan. Sinundan niya pa ulit ng malakas na pagpalo. Pero sa pangatlong beses, nahawakan na ni Mang Andeng ang bato. Ipapalo sana nito ang bato kay Renan, pero buti na lang ay nakagawa ng paraan si Romina. Tinusok niya ng itak ang pagitan ng hita ni Mang Andeng. Dahil dito, napaatras ang aswang. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Diego. Tinaga niya si Mang Andeng sa hita. Napaluhod ang isa nitong tuhod. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Mang Leo. Tinaga na niya ang supremo sa liig. Dahil dito, napatayo ulit ang aswang at napaatras. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. Hindi ako makakapayag na ang mga mahihinang nilalanglang ang makakapatay sa akin! Hindi! Tanggapin mo na ang katotohanan na ang mahihina mong tinuturing ang makakapuwing dyan sa malaki mong mata! Magpaalam ka na sa mundong ito. Matanda ka na. Kailangan mo na magpahinga. Buong puwersang tinaga ni Romina ang matandang aswang sa liig. Napapikit na lamang si Renan nang gumulong ang ulo ni Mang Andeng sa lapag. Hingal na hingal ang babae. Napaupo na lang din ito sa sahig. Ang inakala kasi ng dalaga na hindi nila matatalo, nagawa nilang patayin kahit pamuntik-muntikan na rin silang mamatay. Ang galing ninyo. Nagawa natin. Akala ko talaga katapusan na natin kanina eh. Nagawa nating lahat dahil hindi tayo sumuko. Nagdatingan na ang mga tanod ng mga sandaling yon. Sinunog nila ang katawan ng matandang aswang. Siniguro nilang magiging abo na ito bago nila yon iwanan. Kinaumagahan, hapong-hapo ang katawan nila. Maghapon silang nagpahinga sa barangay hall. Paggising nila ay masarap na hapunan ang inihanda ni Kapitana. Nagkaroon sila ng salo-salo. Kinabukasan naman, nagkaroon din sila ng palibing para sa mga kasama nilang hindi pinalad. Ganun pa man, kahit na papaano, masaya na rin sila Romina dahil sa wakas, malalagay na rin sa katahimikan na ang barangay magsilang. Samantala, ngayong tapos na ang kaguluhan,
kinailangan na ring umuwi nila Mang Leo. Hindi man naging maganda para sa kanila ang naging karanasan doon, itinuring na lamang nilang aral ang lahat ng nangyari. Uuwi sila sa Maynila na daladala ang kakaibang karanasan. Karanasan na itatago na lamang nila dahil alam nila na kapag nasa Maynila na sila, wala naman ni isa ang maaaring maniwala sa kanila. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang matawan na lamang si Mang Leo. Ang simpleng manggagamot nalagay sa adventurous na karanasan. Nag-enjoy nga ako ron eh. Nag-enjoy? Sa ating lahat, ikaw itong palagi muntika na mamatay. Paano? Lagi kasing nakatulala. Hindi bale. Pagbalik natin ng Maynila ililibre ko kayo kahit na saan nyo gusto. Ibibili ko rin kayo ng cellphone. Uy! Ayos! Only porn! Yan talaga ang una mong naisip Nagtawanan na lamang sila noong mga sandaling yon. Sa kalagitnaan ng kanilang tawanan, bigla na namang nagparamdam ng sira ang sasakyan. Buti na lamang ay meron silang nadaanan na talyer at doon nila pinaayos. Kabadong malala ang tatlo dahil akala nila maaabutan na naman silang tumirik sa gitna ng madilim na daan. Nakauwi naman ng maayos ang tatlo at nagsimula na rin bumalik sa normal nilang buhay. Meron pa rin namang silang kontak kay Romina at kay Aling Luming. Dahil mula nang mangyari ang labanan, tila naging pamilya na rin nila ito. Napapangiti na lamang si Renan. Hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng yon. Ngayong nakabalik na siya ng Maynila, ang iisipin na lamang niyang maayos ay ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Handa na siyang tanggapin kung anuman ang buhay na kanyang tatahakin kasama ang kanyang nag-iisang pamilya. Wakas,